Si Kenichi ay namuhay ng pangkaraniwang buhay at hinahati ang oras sa kanyang mga responsibilidad sa trabaho at pang-araw-araw na gawain. Isang araw habang nasa trabaho ay bigla siyang nawalan ng malay matapos uminom ng gamot at agad na isinugod sa ospital. Matapos ma-discharge ay bumalik siya sa bahay at itinuloy ang kanyang nakagawiyang pamumuhay. Kinabukasan ay naghanda siya ng kape at gumawa ng baon at naglaan ng oras para sa kanyang paboritong libangan, ang pagguhit habang nanonood ng telebisyon. Subalit ang kanyang ordinaryong araw ay biglang nabago nang biglaan siyang mailipat sa isang ganap na kakaibang mundo habang hawak ang kanyang tablet, habang sinusuri ang kanyang paligid at naramdaman niya ang presensya ng isang tao sa likuran niya. Paglingon niya ay inaasahan niyang makakakita siya ng kakilala subalit sa halip ay isang mandirigmang kalansay ang tumambad sa kanya na ikinagulat niya. Pinilit ni Kenichi na mapakalma ang sarili at naalala niya ang isang galaw mula sa isang palabas sa TV na kanyang ginaya. Laking gulat niya nang ito ay mag-activate ng isang screen sa harap niya. Ang screen na ito ay nagkumpirma ng kanyang paglipat sa bagong mundo at nagbigay ng mga opsyon para sa statistics at isang virtual na tindahan. Dahil sa kanyang pagkamausisa ay sinubukan niyang tuklasin ang tindahan at natuklasan niyang ito ay halos kapareho ng ginagamit niya sa kanyang dating buhay. Kumpleto pa sa inventory na may label na place items here. Upang subukan ang functionality nito ay kumuha siya ng damo at inilagay ito sa inventory na matagumpay niyang naimbak. Nagpatuloy si Kenichi sa pag-eeksperimento at sinubukan ang trash feature ng inventory na gumana ng walang aberya, habang tuwang-tuwa at naguguluhan sa bago niyang kakayahan, naalala niya ang isang pangunahing pangangailangan at ito ang pagkain. Sa kasamaang palad kahit sa kakaibang mundong ito ay wala pa rin siyang pera upang makabili ng pagkain at kinakailangang dagdagan ang kanyang balanse. Determinado siyang makibagay at sinubukan niyang ibenta ang damo kaso nalaman niyang walang halaga ito. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang pansin sa mga gamit ng mandirigmang kalansay, kinuha at ibinenta ang mga ito at nakakuha ng isang kahangahangang halaga na umabot sa 98,000 yen. Sa hindi inaasahang yaman na natamo ni Kenichi at bumili siya ng pagkain upang maibsan ang gutom at ipinahayag ang kanyang pasasalamat sa kalansay sa pamamagitan ng maayos na paglibing dito. Sa tulong ng bisikleta na binili niya mula sa tindahan ay sinimulan niyang maghanap ng paraan upang mabuhay sa kakaibang mundong ito, habang papalapit ang gabi at sandali siyang nagpahinga at nag-enjoy ng isang simpleng pagkain, naramdaman niya ang bihirang sandali ng kapanatagan. Ngunit hindi ito nagtagal dahil bigla siyang inatake ng isang grupo ng mga halimaw sa kagubatan at naparalisa siya ng takot at dali-daling binuksan ang virtual store at umaasang makahanap ng sandata. Sa gitna ng desperasyon ay bumili siya ng mga paputok pero wala itong naging epekto sa mga halimaw. Nang magpatuloy ang pag-atake ng mga nilalang at napilitan siyang bumili ng tirador na wala ng ibang pagpipilian, ginamit niya ito upang masaktan ang mga halimaw na sapat upang maitaboy sila. Ginamit ni Kenichi ang pagkakataong ito upang tumakas gamit ang kanyang bisikleta. Kinabukasan ay nakarating si Kenichi sa dulo ng kagubatan at habang minamasdan ang paligid gamit ang mga binocular, napansin niya ang mga pader ng isang malayong lungsod at nagdesisyong tumungo roon at habang papalapit siya sa lungsod, muntik na siyang mabangga ng isang dumadaang karwahe. Laking gulat niya nang marinig ang pasahero ng karwahe na nagsalita ng wikang Hapon na nagbigay sa kanya ng kumpiyansa na maaari siyang makipag-usap sa mga tao sa lungsod. Inalok siya ng lalaki sa karwahe ng libreng sakay at sinigurado sa kanya na hindi siya singilin kahit wala siyang pera. Pumanhik si Kenichi sa karwahe at napansin ang isang tahimik na dalagang nakaupo sa loob. Habang naglalakbay ay nakipag-usap siya sa merchant na ipinakilala ang sarili at nagtanong tungkol sa kakaibang pananamit ni Kenichi at ang dahilan ng kanyang pagbisita sa lungsod. Ipinaliwanag ni Kenichi na balak niyang magnegosyo kaso napansin ng merchant na wala siyang daladalang kalakal. Tinanong ng merchant si Kenichi kung mayroon siyang inventory box at bago pa man siya makasagot, ipinakita ng kasamang babae ang sarili nitong inventory box na labis na ikinagulat ni Kenichi at nagpatuloy ang kanilang paglalakbay patungo sa lungsod, habang maingat na pinagmamasdan ni Kenichi ang mga bago at kakaibang tanawin sa paligid. Pagdating nila sa lungsod ay tumulong si Kenichi sa merchant sa pagdiskarga ng mga kalakal nito. Nagpasalamat ang merchant ngunit iginiit ni Kenichi na siya ang dapat magpasalamat dahil sa mahalagang impormasyong ibinahagi ng merchant tungkol sa lungsod. Bilang tanda ng kanyang pasasalamat ay inalok ni Kenichi ang merchant ng isang maliit na supot ng paminta. Nagulat ang merchant sa alok at ipinaliwanag na ang kalakalan ng pampalasa ay mahigpit na kontrolado ng isang makapangyarihang pamilya,
ang pagbebenta ng pampalasa ng walang pahintulot ay maaaring magdulot ng mabigat na parusa at nang maunawaan ang posibleng panganib. Mabilis na nilinaw ni Kenichi na ang paminta ay simpleng regalo lamang at hindi para sa kalakalan. Sa kabila ng paliwanag ni Kenichi ay nanatili ang merchant sa kanyang prinsipyo at tumangging tanggapin ang paminta ng walang kapalit. Sa halip ay binigyan niya si Kenichi ng ilang barya bilang kabayaran at ng kalaunan ay ibenta ni Kenichi ang mga barya na iyon. Laking gulat niya nang malaman niyang ang halaga nito ay katumbas ng humigit kumulang 108,000 yen. Isang napakalaking tubo kumpara sa 950 yen na ginastos niya sa pagbili ng paminta mula sa kanyang virtual store. Ang natuklasang ito ay labis na nagbigay ng pagkamangha kay Kenichi sa mga oportunidad na maaring makamit sa bagong mundong ito. Nagpatuloy si Kenichi sa paggalugad sa lungsod hanggang sa matagpuan niya ang isang inn at pagpasok niya, binati siya ng innkeeper at tinanong kung kailangan niya ng pagkain o matuluyan. Pinili ni Kenichi na kumuha ng matuluyan at agad silang nagkasundo sa presyo. Gayunpaman ng oras na para pumirma ng kontrata ay napagtanto ni Kenichi na hindi niya alam kung paano ito gagawin. Ang kanyang kawalan ng kaalaman sa lokal na kaugalian ay nagbigay ng pag-usisa sa innkeeper, na nagtanong kung bakit siya nasa lungsod lalo na't halata ang pagkakaiba ng kanyang anyo sa mga lokal. Ipinaliwanag ni Kenichi ang kanyang layunin na makipagkalakalan at gayunpaman, binalaan siya ng innkeeper na hindi siya marehistro ng Merchant Guild maliban kung maipapakita niya ang kanyang kakayahan sa pagbabasa, pagsusulat at matematika. Buo ang kumpiyansa ni Kenichi at sinabing mahusay siya sa tatlong larangang iyon ngunit inamin niya na wala siyang kaalaman sa lokal na wika. Narinig ito ng isang waitress kaya't sinubukan niyang tukuyin ang galing ni Kenichi sa matematika sa pamamagitan ng pagbibigay ng simpleng problema. Madaling nalutas ito ni Kenichi na labis na ikinahanga ng waitress at ipinakilala niya ang sarili bilang Elia at inalok si Kenichi ng tulong sa pagsusulat ng kanyang pangalan. Nagpropose si Kenichi ng kasunduan at tuturuan siya ni Elia kung paano magbasa at magsulat kapalit ng isang natatanging merienda. Napukaw ang interes ni Elia kaya pumayag siya nang ibigay ni Kenichi ang mga matamis at tuwang-tuwa si Elia. Sinabi niyang hindi kilala ang ganitong klase ng pagkain sa kaharian ng Kaden, na nagbigay kay Kenichi ng kaunting ideya tungkol sa kanyang lokasyon. Inilarawan ni Elia ang lasa bilang napakasarap at inihambing ito sa pagkaing kinakain ng mga maharlika. Biro pa niya na kung matuklasan ng mga maharlika ang mga matamis na ito ay tiyak na kukunin nila ito mula sa kanya. Ngumiti lang si Kenichi at sinabing simulan na nila ang aralin. Nagsimula ang kanilang aralin, at mabilis na natutunan ni Kenichi ang mga pangunahing kaalaman sa lokal na wika at sistema ng matematika. Dahil sa pagiging simple ng mga konsepto at kanyang determinasyon ay mabilis siyang umunlad na labis na hinangaan ni Elia. Sa biro ay sinabi ni Elia na tiyak na magiging matagumpay na merchant si Kenichi at pabirong idinagdag na baka kailangan niyang magtrabaho upang maging kasintahan nito balang araw. Tumawa si Kenichi at sinabing mas matanda siya para maging ama ni Elia. Habang nag-aaral sila napansin ni Elia ang isang guhit na ginawa ni Kenichi na nagpapakita ng larawan niya. Sa sobrang tuwa ay masaya niyang sinabi na sa pangalawang pagkakataon, pakiramdam ni Elia na para siyang isang maharlika dahil sa guhit na ginawa ni Kenichi. Kinabukasan ay nagpunta si Kenichi sa Merchant Guild upang kumpletuhin ang kanyang pagpaparehistro. Nagulat siya nang malaman niyang ang bayad sa pagpaparehistro ay isang pilak na barya na katumbas ng 50,000 yen na isang napakalaking halaga. Dahil hindi niya kayang bayaran ito ng buo agad at pinili niya ang opsyon na hulugan. Matapos ang proseso ay ibinigay ng guild worker kay Kenichi ang isang metal na badge na magpapakilala sa kanya bilang isang rehistradong merchant. Ipinaliwanag nito na kailangang malinaw na ipakita ni Kenichi ang badge tuwing makikipagkalakalan upang patunayan ang kanyang katayuan. Naglibot si Kenichi sa abalang pamilihan ng lungsod at napansin niya na ang mga presyo ng pangunahing bilihin ay mas mataas kumpara sa mga presyo sa kanyang mundo. Isang nagtitinda ng prutas ang lumapit sa kanya at nag-alok ng iba't ibang klase ng prutas at pumayag si Kenichi na bumili, gamit ang pagkakataon upang matuto tungkol sa mga lokal na produkto. Pagbalik niya sa inn ay ibinigay niya ang ilan sa mga prutas kay Elia bilang regalo at tuwang-tuwa si Elia at nagpasalamat. Tinanong niya si Kenichi tungkol sa kanyang pagpaparehistro sa guild at nang ipakita ni Kenichi ang kanyang badge, masaya rin siyang nakibahagi sa tagumpay nito. Kinagabihan ay nagpahinga si Kenichi sa kanyang kwarto na pagod mula sa mga kaganapan ng araw. Kinabukasan ay sinimulan ni Kenichi ang paghahanda para sa kanyang trading setup at gamit ang kanyang kakayahan,
maingat niyang nililok at inayos ang kanyang mga paninda. Pinanood ni Elia si Kenichi na humanga sa kanyang galing sa paggawa ng kahoy at habang inaayos niya ang mga tuwalya at iba pang mga paninda, napansin ni Elia ang mga clothespin na ginawa ni Kenichi at naakit sa mga ito. Tinanong ni Elia kung bahagi ba ng kanyang paninda ang mga ito. Nagulat si Kenichi sa kanyang interes kaya't nakinig siya habang ipinaliwanag ni Elia na ang mga clothespin na karaniwang ginagamit sa lungsod ay marupok at madaling masira. Sinabi ni Elia na nais niyang bumili ng ilan mula kay Kenichi at kinabukasan ay nagpunta siya sa pamilihan at humingi ng pahintulot sa isang babae na ilagay ang kanyang tindahan sa tabi nito. Masaya siyang tinanggap ng babae at nang buksan ni Kenichi ang kanyang storage box upang ipakita ang kanyang mga paninda, labis na namangha ang babae dahil hindi pa niya kailanman nakita ang ganitong klaseng sistema ng imbakan. Sinimulan ni Kenichi ang pagbubukas ng kanyang mga paninda at nang makita ng babae ang mga clothespin ay hinangaan niya ang mga ito at nagdesisyong bumili ng 5. Nagpatuloy si Kenichi sa pagbebenta at napansin niyang patok ang mga clothespin sa mga tao at sa pagtatapos ng araw ay nakalikom siya ng 15,000 yen na higit pa sa inaasahan niya. Makalipas ang ilang sandali isang lalaking bihis ang lumapit sa kanya at interesado sa pagbili ng isang kutsilyo. Nang sabihin ni Kenichi ang presyo ay nagkomento ang lalaki na medyo mahal ito pero naintindihan niya dahil sa mataas na kalidad nito. Pagkatapos ay tinanong ng lalaki kung mayroon bang mas malaking kutsilyo si Kenichi at hinahanap ni Kenichi sa kanyang tindahan ang hinihingi ng lalaki at nakahanap siya ng espada na labis na ikinahanga ng lalaki. Ngunit nang ibunyag ni Kenichi na ang presyo nito ay 1 gintong barya at nagulat ang lalaki sa taas ng halaga. Sa sandaling iyon isang kalahating tao na kahawig ng pusa ang lumapit at nagsimulang umamoy na nagdulot ng kaba sa kanya at dahil dito ay napa-atras si Kenichi, hindi nag-iisa ang nilalang na ito na may iba pang tulad niya na sumama. Napansin ng babaeng nagtitinda sa tabi ni Kenichi ang kanyang reaksyon at ipinaliwanag na marahil iyon ang unang pagkakataon ni Kenichi na makakita ng ganitong lahi. Inamin ni Kenichi na wala pang ganitong nilalang sa lugar na kanyang pinanggalingan. Isa sa mga beast folk ang tumalon sa tindahan ni Kenichi at nagpakita ng interes na bilhin ang banig na gamit niya upang takpan ang kanyang stall. Sa una ay tumanggi si Kenichi at sinabing hindi iyon ipinagbibili kaso kalaunan ay nagdesisyon siyang magdagdag ng mga banig sa kanyang inventory. Pumayag ang beast folk na bumili ng 3 banig at nag-alok si Kenichi ng diskwento na sinabing ibebenta niya ang 3 sa halagang 8 copper coins sa halip na siyam. Gayunpaman ang dala lamang ng beast folk ay mga pilak na barya at nagmungkahi si Kenichi ng solusyon, kukunin niya ang 2 pilak na barya at bibigyan sila ng 2 tansong barya bilang sukli. Sa simula ay inakala ng beast folk na sinusubukan silang linlangin ni Kenichi kaso siniguro ng eleganteng lalaki na tama ang kalkulasyon ni Kenichi, dahil dito ay nawala ang kanilang pagdududa at kumpiyansa na itinuloy ng beast folk ang kanilang pagbili at umalis. Ipinaliwanag ng babaeng nagtitinda sa tabi ni Kenichi na madalas mahirapan ang beast folk sa paggawa ng mga kalkulasyon, kalaunan ay nagpa siya ang eleganteng lalaki na bilhin ang espada at nagpasalamat kay Kenichi sa kanyang kooperasyon. Pagkatapos ng araw ay bumalik si Kenichi sa kanyang tinutuluyan at nagbayad para sa pananatili ng 5 gabi, tinanong siya ni Elia kung kumita siya ng maayos at sinabi niyang nakakuha siya ng disenteng halaga. Samantala isa sa mga customer na bumili ng clothespin ay ibinigay ito sa kanyang amo. Ang amo ay labis na humanga sa mababang presyo at praktikal ng item at nagdesisyon na isama ito sa mga paninda ng kanilang kumpanya. Agad niyang pinuntahan ang kanyang ama upang ibahagi ang balita at samantala, sa inay nais ni Kenichi na maligo sa mainit na tubig. Isinasaalang-alang niya ang pagbili ng 1 bariles at pagpapainit ng tubig ng sarili niyang paraan. Ngunit napagtanto ni Kenichi na kakailanganin niya ng mataas na kalidad na mga materyales upang maiwasan ang anumang problema. Habang nagmumuni-muni ay naitanong niya sa sarili ang layunin ng kanyang pagdating sa mundong ito at ang pinagmulan ng mga misteryosong screen na patuloy niyang nakikita. Inisip niya kung maaaring may isang demonyo na naghihintay na angkinan ang kanyang kaluluwa balang araw ngunit wala siyang natanggap na sagot. Sa huli ay tanggap na niya ang kawalang kasagutan at natulog na lang. Samantala sa ibang bahagi ng kagubatan ay isang palaboy na dalaga ang makikitang nangangaso ng ibon, matapos niyang mahuli at kainin ito at pabulong niyang sinabi sa sarili ang pag-asang dumating ang araw na makakakain siya hanggang sa mabusog. Kinabukasan ay nagdesisyon si Kenichi na mag-display ng mga accessories sa kanyang pwesto sa pag-asang makakaakit ng mga babaeng mamimili.
gaya ng dati ay hinangaan ng babaeng nagtitinda sa tabi niya ang pagiging kakaiba ng kanyang mga produkto at nagtanong tungkol sa supplier niya. Ngumiti si Kenichi nang may kapilyuhan at sinabing ito ay isang trade secret kaya't lalong na-curious ang babae at maya-maya, bumalik ang kasambahay mula sa nakaraang araw at ikinagulat ni Kenichi nang umorder ito ng 100 piraso ng mga clothespin, na nagkakahalaga ng halos 100 gintong barya. Nang mag-alinlangan si Kenichi sa halaga at sinigurado ng kasambahay na may sapat siyang pera para bayaran iyon, habang namimili siya sa pwesto ni Kenichi ay napansin niya ang isang kwintas. Sinabi ni Kenichi na ang halaga nito ay 6 na pilak na barya na sa tingin ng kasambahay ay napakamura. Nang makita ang kanyang interes ay inalok ni Kenichi na i-reserve ito para sa kanya hanggang sa kaya na niya itong bilhin. Nagpasalamat ang kasambahay ng taos-puso bago umalis at habang papalapit na ang pagtatapos ng araw, muling bumalik ang mga beast folk sa pwesto ni Kenichi. Isa sa kanila ang inulit ang kakaibang ugali nilang pag-amoy sa kanya at sinabing amoy pampalasa siya. Hiniling nilang magbenta siya ng pampalasa sa kanila na labis na nagpagulo kay Kenichi dahil hindi niya alam kung paano tutugon. Napansin ng babaeng vendor ang tensyon at sumingit at binabalaan ang mga beast folk na ang ganitong hiling ay maaaring makuha ang atensyon ng BOPA, ang Spice Guild. Ang pagbanggit sa Spice Guild ay nagdulot ng takot sa mga beast folk na biglang nakiusap kay Kenichi para sa tulong. Ang mga usisero sa paligid ay nagbulungan tungkol sa panganib ng mapapagalit ang Spice Guild, na sinasabing walang mga ngalakal ang makakalaban sa kanilang kapangyarihan. Bagamat nabigla at nahirapan at hindi magawang talikuran ni Kenichi ang mga beast folk at nag-isip sandali si Kenichi at sa huli ay nag-alok ng compromise, ipinaliwanag niyang bagamat hindi siya maaaring magbenta ng pampalasa na maaari siyang maghanda ng pagkain gamit ito, kaya't inimbitahan niya ang mga beast folk sa isang salo-salo sa tabi ng ilog. Sa sobrang tuwa ay nagsimula silang sumayaw at agad na inakay si Kenichi papunta sa tabing ilog at pagdating doon, inilabas ng mga beast folk ang kanilang mga gamit at nagsimulang maghanda para sa salo-salo, sinundan sila ng babaeng vendor na nag-alok din ng tulong. Pinakiusapan siya ni Kenichi na maghiwa ng gulay at habang ginagawa niya ito ay napansin niya ang pambihirang kalidad ng mga ito, samantala ang mga beast folk ay nanghuli ng sariwang isda at niluto ito sa bukas na apoy. Habang pinagsasama-sama ang pagkain at ang mabangong aroma ay kumalat sa paligid, na lalong nagpataas ng kasabikan ng lahat. Nang handa na ang pagkain ay sabik na sabik ang lahat na tikman ito at ang kombinasyon ng pampalasa at sariwang sangkap ay lumikha ng isang napakasarap na putahe na napagkaisahan nilang lahat, bilang ang pinakamalinamnam na pagkain na natikman nila at habang nagpapatuloy ang salo-salo, isa sa mga beast folk ang nagkomento na magiging perpekto ang pagtitipon kung may mga inumin. Sinermonan sila ng babaeng vendor at pinaalalahanang magpasalamat na lang sa lahat ng naibigay ni Kenichi, ngunit ngumiti lang si Kenichi at sinabing ayos lang at sabay inilabas ang mga inumin para sa lahat at bilang kapalit, hiningi niya sa mga beast folk na mangakong hindi ipagsasabi sa iba ang tungkol sa salo-salo. Sa sobrang tuwa ay agad silang pumayag at habang pinagmamasdan ng babaeng vendor ang kabutihang loob ni Kenichi na napansin niya at sinabing, masyado kang mabait para sa sarili mong kabutihan. Pagkatapos ng kainan ay nagpakilala ng maayos si Kenichi at ang mga beast folk sa isa't isa, at ginugol nila ang natitirang araw sa tahimik at masayang pag-iisa sa tabing ilog bago maghiwalay. Kinabukasan ay bumalik si Kenichi sa inn na kung saan tinukso siya ni Elia. Sinasabing mas mabuti pa sana kung nagpalipos siya ng oras sa kanya kaysa sa beast folk na babae. Napahiya si Kenichi at sinubukan na itanggi ang mga paratang ni Elia kaso kumuha ito ng hibla ng buhok ng beast folk mula sa kanyang damit, na ikinagulat niya. Nang magbukas siya ng tindahan ng araw na iyon ay hindi maiwasan ni Kenichi na mag-isip kung ang panunokso ni Elia ay may mas malalim na ibig sabihin o kung magsisimula na ba siyang mainis sa kanya dahil sa nangyari. Makalipas ang ilang sandali ay dumating ang kasambahay mula sa nakaraang araw kasama ang kanyang amo. Sandaling napahanga si Kenichi sa kagandahan ng amo ng kasambahay pero hindi rin napigilan ni Kenichi na pahalagahan ang pamilyar na presensya ng kasambahay. Nang tanungin niya kung dumating ito upang bilhin ang kwintas at kinumpirma ng kasambahay at tinapos ang transaksyon. Samantala ay hinangaan ng kanyang amo ang kwintas at nagkomento na parang mga diamante ang mga produkto ni Kenichi, dahil dito ay na-curious ang amo at nagtanong kung mayroon pa siyang ibang paninda, ipinakita ni Kenichi ang iba pa niyang produkto na labis na nagpa-impress sa amo dahil sa napakahusay na pagkagawa ng mga ito.
Nagpakilala ang babae bilang si Primula at anak ng may-ari ng Mallow Trading Company. Humingi siya ng paumanhin para sa kanyang biglaang kahilingan at nagtanong kung maaari bang bisitahin ni Kenichi ang kanilang kumpanya upang makilala ang kanyang ama. Sa sandaling iyon ang babaeng vendor na tahimik na nakikinig mula kanina ay biglang nagsalita. Sinabi niyang matagal na niyang hinala na si Primula ang anak ng Mallow at paglingon kay Kenichi ay ipinaliwanag niya na si Ginoong Mallow ay isang kilalang mangangalakal sa lungsod na iginagalang dahil sa kanyang kabaitan at karismatikong personalidad. Pumayag si Kenichi na samahan sina Primula at ang kasambahay at habang papasok sa kanilang karwahe, na ipahayag niya ang paghanga sa yaman nito at ipinaliwanag ni Primula na ang mga karwahe na pag-aari ng mga maharlika ay palaging dinisenyo upang ipakita ang kayamanan at katayuan. Habang nasa biyahe ay ipinakita ng kasambahay kay Kenichi ang isang set ng clothespins na kahawig ng kanyang ibinebenta. Ibinunyag ni Primula na ipinagpagawa niya ang mga ito sa isang bihasang manggagawa upang kopyahin ang disenyo ni Kenichi. Ngunit dahil sa masalimuot na mga bahagi ng metal na hirapan ang manggagawa ni Primula na makagawa ng eksaktong replika ng clothespins ni Kenichi. Kinilala ni Kenichi na bagamat mukhang simple ang mga clothespins at ang tamang paggawa nito ay nangangailangan ng advanced na teknik at espesyal na kasanayan, tumatango si Primula at sinabing pareho rin ang obserbasyon ng kanyang mga manggagawa tungkol sa komplikado nitong disenyo at pagdating nila sa kanilang destinasyon. Labis na namangha si Kenichi sa karangyaan ng mansyon. Gayunpaman ay sinabi ni Primula na maliit lamang ito kumpara sa mga ari-arian ng iba pang maharlika. Nagbigay ito kay Kenichi ng pagninilay tungkol sa masalimuot na hirarkiya at yaman na nangingibabaw sa lipunang kanyang ginagalawan. Pagpasok sa mansyon ay ipinakilala si Kenichi kay Ginoong Mallow at ito ang ama ni Primula, na mayroong malapinunong ngunit mainit na personalidad. Matapos ang pagpapakilala ay nagsimula silang mag-usap tungkol sa negosyo at maingat na sinuri ni Ginoong Mallow ang mga produkto ni Kenichi at labis na napahanga sa husay at kalidad ng mga ito. Dagdag ni Primula na si Kenichi ay nagmamay-ari ng isang storage box na ikinagulat ni Ginoong Mallow. Sinabi nito na siya mismo ay nagmamay-ari rin ng isang storage box na naging mahalaga sa paglago at tagumpay ng Mallow Trading Company. Inamin ni Kenichi na ginagamit lamang niya ang kanyang storage box para sa simpleng pag-iimbak ng paninda. Ang magaan na kumpisal na ito ay nagdulot ng tawanan sa lahat at biniro siya ni Ginoong Mallow na ang ganitong paggamit ay sayang sa kakayahan ng storage box. Naging seryoso ang usapan nang simulan ipaliwanag ni Ginoong Mallow ang dahilan ng kanyang paanyaya kay Kenichi. Iminungkahi niya ang isang kasunduan sa negosyo na kung saan hihilingin niyang mag-supply si Kenichi ng kanyang mga natatanging produkto para sa kumpanya ni Ginoong Mallow at agad na naunawaan ni Kenichi ang logic sa panukala. Batid na si Ginoong Mallow ay may sapat na mga mapagkukunan at koneksyon upang maipamahagi ang mga produkto sa mga pamilihang may mataas na kita na maaaring magdulot ng malaking kita. Gayunpaman ay hindi napigilan ni Kenichi ang sarili na magtanong kung bakit hindi na lang bilhin ni Ginoong Mallow ang mga produkto sa mababang halaga at ibenta ang mga ito ng mag-isa. Ngumiti ng may malalim na kahulugan si Ginoong Mallow at nagtanong pabalik, paano mo mararamdaman kung nalaman mong ginawa namin iyon? Inamin ni Kenichi na mararamdaman niyang siya'y pinagtataksilan at tumatango si Ginoong Mallow at ipinaliwanag na eksakto, higit pa sa usaping etika ay may praktikal na usapin tungkol sa mga kakompetensya. Kung itutulak ka naming palayo ay malamang madaling lumapit ang isang karibal na kumpanya sa iyo at makipag-deal. Hindi ko kayang hayaan iyon at ang makita ang isa sa aking mga kakompetensya na makakuha ng kalamangan sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa iyo ay hindi katanggap-tanggap, habang nakasandal at may maingat na pag-iisip at idinagdag ni Ginoong Mallow na ang sikreto sa tagumpay ng Mallow Trading Company ay nakasalalay sa balanse na pagsasama ng ambisyon at pag-iingat. Hindi dapat magpadala sa kasakiman na maaaring makakasira sa tiwala at pangmatagalang paglago. Nag-alok si Ginoong Mallow ng isang kasunduan sa hatian ng kita na kung saan tatanggap si Kenichi ng 50% ng retail price ng kanyang mga produkto. Walang pag-alinlangan agad na pumayag si Kenichi. Si Ginoong Mallow na nagbabalak pa sanang magbigay ng mas magandang alok ay hindi agad napansin ang mabilis na pagtanggap ni Kenichi. Itinuro ni Primula ang kanyang mabilis na pagsang-ayon na ikinatuwa ng mag-ama. Nagkamayan sila at pinagtibay ang kasunduan at lumagda sa kontrata na sinimulan ni Kenichi ang regular na pagsupply ng kanyang mga produkto sa kumpanya. Sa loob lamang ng maikling panahon ay napansin niyang kumita na siya ng 250,000 yen mula sa mga benta sa panahong iyon.
Habang hinahangaan ni Primula ang isang kwintas ay inihayag niya ang kagustuhang bilhin ito na pumayag ang kanyang ama at inalok niya si Kenichi ng 10 gintong barya, na ikinagulat nito dahil ang halagang iyon ay katumbas ng 2 milyong yen at nang tanungin siya ni Primula kung nais pa niyang dagdagan ang halaga, magalang na tumanggi si Kenichi at sinabing sapat na iyon. Dahil ang kanyang kita ay umabot na sa 8 digit ay nagdesisyon si Kenichi na bumili ng sariling bahay at kinabukasan, habang naglalakad sa lungsod na pinag-isipan niya ang kanyang tagumpay at naisip, panahon na para isakatuparan ang plano ko at mamuhay ng tahimik, gaya ng matagal ko ng pinapangarap. Nagpunta siya sa isang kagubatan at pumili ng lugar malapit sa gilid ng lungsod bilang perpektong lokasyon para sa kanyang tirahan. Pagbalik sa ina ay ibinahagi ni Kenichi ang kanyang plano kay Elia, na nag-alala tungkol sa mga panganib ng pamumuhay sa kagubatan. Tiniyak ni Kenichi sa kanya na nauunawaan niya ang mga panganib, ngunit ipinaliwanag niyang ang pagiging malapit sa lungsod ay magpapababa sa mga ito at kinabukasan ay binili ni Kenichi ang mga kailangang kagamitan at sinimulan ang paglilinis ng lupa sa kagubatan. Nagputol siya ng damo at nagtabas ng mga puno kaya't inihanda ang lugar para tirahan at habang nagtatrabaho, pinutol niya ang malalaking puno at sinubukan na itabi ang mga ito sa kanyang storage box, ngunit natuklasan niyang masyado itong malaki para sa kahon. Napagtanto niyang ang storage box ay maaari lamang mag-imbak ng mga bagay na hindi lalampas sa 10 metro ang haba. Kinabukasan na nagpatuloy si Kenichi sa pagtatrabaho ng walang tigil, ngunit sa kalaunan ay bumigay ang kanyang katawan sa sobrang pagod. Naiinis at na-frustrate at nagdesisyon siyang hindi niya kayang magpatuloy sa ganitong pisikal na gawain, kaya't nagpasya siyang bumili ng malaking excavator at gayunpaman, ang makina ay napakamahal sa halagang 1.2 milyong yen na labis na ikinadismaya niya. Pinapakalma niya ang sarili at binabanggit ang pamumuhunang ito ay makakatulong upang mabawasan ang hirap ng trabaho at nang subukan niyang gamitin ang excavator, natuklasan niyang kailangan nito ng diesel fuel na hindi available sa kanyang tindahan, walang ibang pagpipilian kaya't bumili siya ng mamahaling alternatibong panggatong. Matapos nito ay bumili rin siya ng mga ilaw at mga cable upang maliwanagan ang lugar at sa pagtatapos ng araw, nagdesisyon si Kenichi na magbabad sa malapit na lawa upang mag-relax at maglinis mula sa buong araw na pagtatrabaho at habang naliligo sa lawa, labis na nairita si Kenichi matapos siyang makagat ng husto ng mga insekto. Naalala niya ang payo ni Elia tungkol sa isang tindahan na nagbebenta ng anti-insect stones kaya't pinuntahan niya ito. Kinabukasan doon ay nakilala niya ang mga ngalakal at nagpakilala bilang kapwa negosyante. Hiniling ng mga ngalakal na makita ang mga paninda ni Kenichi na nagsabing handa siyang bilhin ang mga ito sa patas na halaga. Ngunit ipinaliwanag ni Kenichi na hindi siya naroon upang magbenta kundi para bumili ng anti-insect stone. Sinabi ng mga ngalakal na ang presyo nito ay 3 pilak na barya na sa tingin ni Kenichi ay medyo mahal. Nag-alok si Kenichi ng 2 orange bilang kapalit kaya't ibinaba ng mga ngalakal ang presyo sa 2 pilak na barya. Labis na natuwa si Kenichi at nagpasalamat ng taos puso at pagbalik niya sa kanyang tindahan, nagkomento ang babaeng vendor tungkol sa reputasyon ng mga ngalakal at inilarawan niya ito bilang isang taong may malawak na kaalaman at koneksyon, na maaaring maging mahalagang kaalyado ni Kenichi. Habang nag-uusap sila ay napansin nila ang isang malapit na notice board na nagpapakita ng mga larawan ng mga kriminal. Itinuro ng babae ang larawan ng isang kilalang pinuno ng bandido na si Shogun na nakilala dahil sa kanyang maraming krimen, samantala ang batang babae mula sa nakaraang kabanata ay makikitang ibinebenta bilang alipin. Siya at ang kanyang mga kasamahan ay isinakay sa isang karwahe ngunit sa kanilang paglalakbay ay sinalakay sila ni Shogun at ng kanyang mga bandido. Sinira nila ang karwahe at banihag ang mga babae at kinabukasan, muling nagtrabaho si Kenichi ng may lakas at sigasig upang ipagpatuloy ang paghahanda ng kanyang bagong tahanan. Habang nagtatrabaho ay naisip niya ang malaking halaga ng pera na nagastos niya para sa mga kagamitan at materyales, ngunit nanatili siyang positibo at naniniwala siyang sulit ang lahat ng ito para maabot ang kanyang pangarap na magkaroon ng isang komportableng cabin sa lugar na iyon, tuluyang makamit ang tahimik na buhay na matagal na niyang inaasam. Sa kaunting sandali makalipas ang kaunting panahon ay muling nakipagkita si Kami kina Malo at Primula, umaasang maibebenta sa kanila ang asin at asukal para kumita ng maayos at sinubukan ni Malo ang asukal at humanga siya sa kalidad nito. Sa kasamaang palad ay hindi niya ito maaaring bilhin kay Kami dahil hawak ng estado ang eksklusibong karapatan sa kalakalan ng asukal at asin.
ibig sabihin ay malalagay sa malaking problema si Mallow kung bibili siya mula sa isang hindi lisensyado na nagbebenta. Sa kabilang banda mabilis namang nabibili ang mga alahas na naibenta ni Camille kay Mallow noon, kaya naman sabik si Mallow na bumili pa ng karagdagang alahas at sa pagkakataong ito, kumita siya ng 15 gintong barya, na katumbas ng humigit kumulang 3 milyong yen. Dahil sa bagong yaman niyang ito sa wakas ay mayroon na siyang sapat na pera upang bilhin ang log cabin na nakita niya sa kanyang tindahan, hindi pa rin siya makapaniwala na may mga tindahan na nagbebenta ng buong cabin, at sa halagang 1.7 milyong yen lang. Halos parang napakaganda nito para maging totoo pero hindi niya palalampasan ang pagkakataong ito kaya't agad niyang binili ang log cabin, sa kasamaang palad ay tila galing sa Walmart ang cabin dahil pagka-purchase niya rito. Bigla na lang siyang natabunan ng tambak na kahoy at isang set ng mga instruction na wala siyang maintindihan. Sinubukan niyang basahin ang mga ito ng mano-mano at gaya ng kanyang kinatatakutan dahil napakahirap buuin ang cabin, pero dahil bayad na niya ito ay wala siyang ibang magagawa kundi tapusin ang pagsasaayos nito, habang abala siya sa pagtatayo at napadaan ang mga beast folk na natulungan niya noon. Bilang pasasalamat ay nagdesisyon silang tulungan siyang buuin ang cabin. Lumipas ang ilang linggo at dahil sa tulong ng mga beast folk ay tuloy-tuloy ang progreso ni Camille sa pagtatayo ng kanyang log cabin, habang patuloy pa rin niyang pinapatakbo ang kanyang tindahan. Pagkalipas ng halos 1 buwan ng matinding pagsisikap ay natapos rin sa wakas ang cabin, alam niya na hindi niya ito matatapos ng ganoon kabilis kung wala ang tulong ng beast folk kaya't bilang pasasalamat, naghanda siya ng isang barbecue party para sa kanila. Gayunpaman kahit tapos na ang mismong cabin ay marami pa rin siyang kailangang gawin ng mag-isa na tulad ng pagpipintura ng mga dingding at bubong, pati na rin ang pag-aayos ng kuryente at inabot siya ng 1 pang buwan upang matapos ang lahat ng kailangang gawin, pero nang matapos na ito na naging ganap ng self-sufficient ang kanyang tahanan. Nagpapatayo siya ng bakod sa paligid ng kanyang bahay at bukirin at para sa kuryente ay nag-install siya ng ilang solar panels. Nang tuluyan ng matapos ang kanyang dream home at ang unang ginawa niya bilang selebrasyon ay ang mag-enjoy sa isang mainit na paliguan. Ngunit may isa pa siyang kailangang maging problema at ito ang indoor plumbing dahil sa ngayon ay kinailangan niyang magbisikleta ng ilang beses para lang mapuno ang kanyang paliguan. Kinabukasan ay nagtungo siya sa inn upang ipaalam kay Alien na natapos na niyang itayo ang kanyang log cabin sa kagubatan, kaya hindi na siya tutuloy sa inn. Nagulat si Alien nang marinig ang sinabi nito at hindi niya inakala na seryoso talaga ito nang banggitin ang pagnanais na magtayo ng bahay sa kagubatan, gayunpaman ay masaya siya para kay Camille at ipinagmamalaki niya itong natupad ang isa sa kanyang mga pangarap, kahit na ibig sabihin nito ay hindi na sila madalas magkikita. Kinabukasan nagising siya sa kanyang cabin at napakaganda ng panahon kaya't naisipan niyang lumabas at kumuha ng litrato ng mga lokal na bulaklak. Ngunit sa gitna ng kanyang tahimik na pamamasyal at bigla siyang nagulat ng isang palaso ang lumipad malapit sa kanya na halos tamaan siya nito, sa gulat ay nawalan siya ng balanse at bumagsak mula sa kanyang bisikleta. Ngunit hindi pa doon natapos ang panganib ay sunod-sunod pang mga palaso ang pinakawalan kaya't napilitan siyang magtago sa likod ng isang puno. Nang tingnan niya kung sino ang umatake ay nakita niyang isang pangkat ng bagong beast folk na naninirahan sa kagubatan. Ipinaliwanag nila na nasa gitna sila ng pangangaso at inatake siya ng instinct dahil napagkamalan siyang banta. Ngunit kahit nalaman nilang siya ang taong nagtayo ng cabin sa kagubatan at nanatili silang nagagalit at nagpasya pa ring papatayin siya, hindi alam niya kung bakit siya inaatake ng mga ito pero hindi siya papayag na basta na lang siyang mapatay, mabilis siyang dumukot sa kanyang inventaryo kinuha ang kanyang tirador at gumanti ng atake. Nagulat ang mga beast folk na hindi nila inasahan na lalaban ang isang tila mahina at ordinaryong tao. Napaisip sila kung tama ba ang ginagawa nila at nang itaas pa ni Camille ang laban sa pamamagitan ng paghagis ng mga paputok at paglabas ng kanyang excavator. Mabilis nang nagdesisyon ang mga beast folk na hindi na lang malaman kung ano ang kayang gawin ng makinaryang iyon at agad silang tumakas. Iniwan siyang naguguluhan sa buong pangyayari pero bigla niyang narinig ang isang sugatang hayop na mahina nang umaaray malapit sa isang puno. Isa itong ligaw na pusa na nasugatan sa paa matapos matamaan ng palaso. Alam ni Camille na hindi ito magtatagal kung hindi agad gagamutin kaya't maingat siyang lumapit. Subalit paglapit niya ang pusa ay nasinghalan siya at halatang hindi ito nagtitiwala sa kanya. Ayaw niyang malagay sa peligro at makagat kaya't gumastos siya ng kaunting pera upang bumili ng cushion armor bilang proteksyon,
kaso nang sinimulan niyang alisin ang palaso ay bahagya na lang lumaban ang pusa na tila naubusan na ito ng lakas. Dahil dito ay naging mas madali para kay kami na gamutin ang sugat nito at bumili siya ng bote ng alkohol para linisin ang sugat at pagkatapos ay naglagay ng antibiotic cream. Kahit na nagamot na niya ang mga sugat ay walang kasiguraduhan kung mabubuhay ito kung iiwan lang sa ligaw. Kaya nagpasya siya na dalhin ito sa kanyang bahay at inihanda niya ang isang kumot upang may matulugan ang pusa. Pero hindi pa rin ito gumalaw kahit matapos niyang gamutin at nagsimula na siyang mag-alala. Wala siyang nakikitang mga veterinaryo sa bayang ito pero naisip niya na baka may mahika ng pagpapagaling na makakatulong. Kaya napagdesisyonan niyang pumunta sa isang salamangkero at matapos pakinggan ang kwento ni Kami, inisip ng salamangkero na ang hayop na natagpuan niya ay malamang isang bobcat kaso sa halip na tulungan siya, iminungkahi ng salamangkero na mas mabuti pang patayin na lang niya ito at ibenta ang balahibo para kumita. Napagtanto niya na walang saysay ang pakikipag-usap sa salamangkero kaya't lumabas na lang siya. Habang palabas siya ay sakto namang napadaan si Miley at bigla itong tumalon sa kanya at nagsimulang inaamoy ang paligid. Amoy na amoy niya ang pabango ng bobcat na dala nito. Para sa mga tao ni Miley ang mga bobcat ay itinuturing na mga sugo ng Diyos kaya't naman sobrang nasabik siya at gusto niyang makita ito mismo. Sinundan niya si Kami pabalik sa bahay nito at nang makita niya ang bobcat ay agad niyang napagtanto na ang sugat nito ay gawa ng dog beast folk. Dahil dito ay galit na galit si Miley at nangakong papanagutan ang mga ito, samantala ang bobcat ay tila bahagyang bumubuti na ang kalagayan subalit patuloy pa rin ang bobcat sa pagdila sa sugat nito, kaya napilitan si Kami na lagyan ito ng cone sa ulo. Namangha si Miley sa kakayahan ni Kami sa pagbibigay ng pangangalagang medikal at tinanong kung isa ba siyang doktor, mapagkumbaba naman niyang sinagot na marunong lang siya ng ilang pangunahing first aid. Bilang pasasalamat sa pagligtas ni Kami sa bobcat at lumabas si Miley upang manghuli ng mabilis, pagbalik niya ay may dala na siyang karne ng ibon bilang regalo at inihaw ito ni Kami para maging hapunan nila. Matapos nilang kumain ay pakiramdam ni Miley ay sobrang pagod na siya kaya nagtanong siya kung maaari siyang magpalipas ng gabi sa cabin nito. Nagduda siya kung ayos lang na iwanan ni Miley ang kanyang trabaho pero iginiit nito na mas mahalaga sa kanya ngayon ang kalagayan ng bobcat kaysa sa kanyang mga responsibilidad. Pumayag siya na manatili siya ngunit dahil iisa lang ang kama, iminungkahi ni Miley na magsalo na lang sila dito. Nang gabing iyon sa kung anong paraan ay napunta si Miley sa ibabaw ni Kami at makalipas ang ilang araw, mukhang malusog na muli ang bobcat kaya napagpasyahan ni Kami na simulan na ang kanyang pagsasaka. Madali lang para sa kanya ang bumili ng mga binhi at kagamitan ngunit ang problema ay ang tubig. Kung kailangan niyang bumaba sa ilog tuwing diligan niya ang kanyang pananim, magiging sobrang abala ito. Ang unang ideya niya ay magtayo ng balon na may bomba kaso dahil sobrang pagod pa siya, ipagpapaliban na muna niya ito para sa ibang araw at kinagabihan siya ay natulog na, pero kinaumagahan ay nagising siya nang biglang lumundag ang bobcat sa kanyang tiyan. Bagamat may kaunting sakit ay natuwa si Kami na makita itong napupuno ng enerhiya, dahil kampante na siya sa paggaling nito at inalis niya ang cone at pinakawalan ito sa ligaw upang mamuhay ng malaya. Balik naman sa problema ng tubig ay nagpasya siya na magpahinga muna mula sa kanyang tindahan sa loob ng ilang araw upang matutukan ang paggawa ng balon, gumamit siya ng drill upang gumawa ng butas sa lupa at nag-install ng electric pump. Sa wakas may access na siya sa sariwang tubig anumang oras na kailangan niya ito, bilang selebrasyon ay sinimulan niyang punuin ang kanyang paliguan para makapagbabad siya, ngunit bigla na lang niyang narinig ang boses ni Primula na tinatawag siya. Nagulat siya sa pagbisita nito kaya't ipinaliwanag ni Primula na dahil hindi niya binuksan ang kanyang tindahan ngayong araw at nag-alala siya, sinabi rin ni Miley sa kanya ang tungkol sa log cabin ni Kami kaya't nagdesisyon siyang dumalaw, namangha si Primula sa lahat ng naitayo nito ng mag-isa. Subalit nang mapansin niya ang higanteng excavator sa tabi ng bahay nito ay tinanong niya kung ano iyon, ayaw nang ipaliwanag ni Kami kung paano ito gumagana kaya't upang mapapadali ang usapan, sinabi na lang niyang ito ay isang summon familiar. Lubos itong pinaniwalaan ni Primula pero ngayon ay iniisip niyang marunong siya ng mahika, dahil dito ay hiniling ni Kamichi na huwag niyang ipagsabi ang tungkol dito pagbalik niya sa lungsod. Sa oras na ito ay malamang ay sarado na ang mga tarangkahan ng lungsod kaya't hindi na makakauwi si Primula. Alam naman niya ito kaya't naman talagang plano na niyang manatili sa cabin ni Kami, kahit ipaalala ni Kishi na iisa lang ang kama at sinabi ni Primula na wala siyang problema rito.
Napansin niya ang isang malaking barilas sa likuran ni Kami at tinanong kung para saan ito. Ipinaliwanag niya na ito ay isang mainit na paliguan at dahil na-excite sa ideya, agad niyang tinanong kung maaari niya itong subukan. Pagsapit ng gabi ay pinainit ni Kami ang tubig sa paliguan at agad namang pumasok si Primula upang malasap ang nakaka-relax na init nito, gayunpaman habang nasa gitna siya ng kagubatan ay nagsimula siyang makaramdam ng kaba, kaya tinawag niya si Kami. Pinapakalma siya ni Kami at sinabing nasa kabila lang siya ng pader at nakabantay, ngunit sinabi ni Primula na mas magiging panatag ang loob niya kung makikita niya si Kishi ng harapan. Matapos maligo ay inaabot ni Kami kay Primula ang isang bathrobe upang mapalitan niya ang kanyang basang damit. Agad namang nagustuhan ni Primula ang lambot at init nito kaya't agad siyang nagtanong kung maaari niya itong bilhin. Sa una ay sinabi ni Kami na hindi ito ibinebenta pero dahil sa matinding pangungulit nito, napapayag din siya at pumayag na ibenta ito sa kanya na kasama pa ang ilan pang bathrobe. Maya-maya ay binigyan siya ni Kami ng nightgown para isuot sa pagtulog at namangha si Primula sa dami ng dekalidad na gamit na pag-aari ni Kami, buong kumpiyansa niyang sinabi na kung gugustuhin nito ay madali siyang magiging pinakamahusay na mangangalakal sa buong kaharian. Ngunit ipinaliwanag ni Kami na wala siyang interes sa ganoong ambisyon, kung mangyayari iyon ay siguradong maaakit niya ang pansin ng mga lokal na maharlika na magdadala lang ng hindi kailangang gulo. Ang tanging gusto lang niya ay mamuhay ng payapa at kumita ng sapat na pera upang manatiling komportable. Sa narinig ay nangako si Primula na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang matulungan si Kami na mapanatili ang kanyang tahimik at simpleng pamumuhay, makalipas ang kaunting sandali ay oras na para matulog. Kaso ayaw nang maulit ni Kami ang nangyari kay Miley kaya't sa halip na magsalo sila sa kama, bumili na lang siya ng pangalawang kama para kay Primula upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang pangyayari. Samantala sa kampo ng mga outlaw ay tila may natanggap na mahalagang trabaho si Shaga mula sa isang makapangyarihang tao na isang bagay na maaaring magdulot ng gulo sa hinaharap. Kinabukasan ay inihatid ni Kami pauwi si Primula at habang naroon, naisip niyang kausapin si Mallow tungkol sa mga bathrobe na gustong bilhin ni Primula. Naging interesado si Mallow sa kakaibang tela ng bathrobe at naisip niyang magiging patok ito sa pamilihan, dahil nasa usapan na rin sila tungkol sa pagbebenta ay nagpasya si Kami na ipasok ang ideya ng pagbebenta ng mga spicy na produkto. Mukhang interesado si Primula ngunit agad itong pinutol ni Mallow at hindi tinanggap ang ideya. Sa mismong sandaling iyon ay pumasok si Margaret sa silid upang ihatid ang mga talaan na hinihingi ni Mallow. Napansin ni Kishi ang kanyang pagtataka kaya't ipinaliwanag ni Mallow na kasalukuyan siyang nagsusulat muli ng mga lumang talaan, dahil kamakailan lang ay nagpatupad ang imperyo ng isang napakahusay na sistema para sa pagsubaybay sa mga benta ng double entry bookkeeping. Nagulat siya dahil ang double entry system ay isang pangkaraniwang pamamaraan sa Japan. Naalala niya ang sinabi ni Mallow dati tungkol sa mabilis na pag-unlad ng imperyo na pinapagana ng mga imbensyon ng isang misteryosong lalaki. Sa pagkakataong ito ay tamang-tama lang dahil malapit nang subukan ni Mallow ang isa sa pinakabagong imbensyon ng taong ito na isang pitcher pump. Lubos itong ikinagulat ni Kamichi at ang paggawa ng isang bagay na sophisticado tulad ng isang pitcher pump ay mangangailangan ng malalim na kaalaman, na lalong nagpapatibay sa kanyang hinala na baka may isa pang tao mula sa Japan na napadpad din sa mundong ito. Bigla siyang nakaramdam ng kaunting kaba sa ideyang ito at posible kaya na mayroon siyang kakumpetensya. Sa mga sumunod na araw ay paminsan-minsan ay bumibisita si Primula kay Kami at madalas na nagpapalipas ng gabi sa kanyang bahay. Ngunit ngayong gabi ay iba, at kinabukasan ay aalis siya para sa isang supply run kaya't hindi siya makakadalaw ng ilang sandali. Bago siya umalis ay tinanong niya si Kami kung mayroon pa siyang spicy na nightgown, dahil gusto niyang bilhin ito. Dahil sa kanyang pagkagiliw ay pabiro na tinanong ni Kami kung may balak ba siyang akitin ang isang tao. Ngunit sa kanyang gulat na gulat siya nang aminin ni Primula na ang taong gusto niya ay siya mismo. Hindi niya alam kung paano tumugon. Pakiramdam niya ay hindi tama na magkaroon ng ganoong uri ng relasyon kay Primula lalo na't kaibigan niya si Mallow. Duda siyang papayag ito na si Primula ay makipag-ugnayan sa isang mas nakatatandang lalaki tulad niya. Ngunit tiniyak ni Primula na wala siyang dapat ipag-alala dahil sa may basbas na siya mula sa kanyang ama kaya't hindi ito magiging problema. Gayunpaman ay masyadong marami ang nangyayari sa buhay ni Kishi ngayon, kaya sinabi niya kay Primula na hindi pa siya handa para sa isang relasyon. Hiniling niya kung maaari nilang ipagpaliban ang usapan na ito at pumayag naman si Primula.
Subalit may isang hiling siya na nais niyang makasama si Kami sa iisang kama kahit isang beses bago siya umalis, kahit na matulog lang silang magkatabi. Kinabukasan ay nagulat si Kamichi nang may dumating na hindi inaasahang bisita na isang kabalyero, nang makita niya ito ng mas malinaw at napagtanto niyang ito ang parehong lalaki na bumili ng espada mula sa kanya noon. Ipinakilala nito ang sarili bilang Norse Ball at ipinaliwanag na ipinadala siya upang magsiyasat tungkol sa isang matandang lalaki na umano'y naninirahan sa kagubatan ngunit dahil kilala na niya si Kamichi, tiniyak niyang isulat niya sa kanyang ulat na walang kahit anong nakakahinalang nangyayari rito. Bago umalis ay nagbahagi si Norse Ball ng isang nakakagulat na balita na may isang salamangkero sa imperyo na nakagawa ng isang pambihirang pampalasa na tinatawag na mayonnaise, at sa hindi maipaliwanag na paraan na nagawa nitong talunin ang isang dragon gamit lamang iyon. Agad na pinaghinalaan ni Kami na ang mahiwagang salamangkero na ito ay isa ring tao na mula sa Japan at sa harap ng kamangha-manghang nagawa ng individual na ito, hindi maiwasan ni Kishi na makaramdam ng bahagyang pagkatalo. Lumipas ang isang buwan nang walang anumang problema. Isang hapon habang nakaupo si Kami sa kanyang tindahan ay bigla niyang naalala na dapat ay paparating na mula sa kanyang supply run ang caravan ni Primula, kaya napagpasyahan niyang dalawin ito mamaya. Ngunit sa mismong sandaling iyon isang malakas na kaguluhan ang sumiklab sa town square kaya't agad siyang tumayo upang alamin kung ano ang nangyayari. Napag-alaman niyang isang caravan ang inatake ng mga bandido, at ang lahat ng sakay nito ay banibihag kasama si Primula. Sa lansangan ay desperado na nagmamakaawa si Malo sa mga adventurer na tulungan siyang iligtas ang kanyang anak, ngunit dahil ang bandido sa likod ng pag-atake ay walang iba kundi ang kinatatakutang outlaw na si Shaga, walang sino man ang gustong isugal ang kanilang buhay upang labanan ito. Sa ganitong sitwasyon ay aabutin pa ng ilang araw bago makapaghanda ng isang maayos na rescue mission ang mga kabalyero. Samantala si Primula ay ikinulong sa isang holo ng grupo ni Shaga at sa ngayon ay wala pa siyang sugat, pero iyon ay dahil balak siyang ibenta ni Shaga sa mga tiwaling maharlika upang kumita ng mas malaking halaga. Wala siyang paraan upang makatakas mag-isa kaya't lumalala ang kanyang sitwasyon at alam ni Malo na kung hindi agad kikilos, maaaring magwakas sa isang trahedya ang sinapit ng kanyang anak. Dahil dito sa matinding pag-aalala at kawalan ng pag-asa ay lumapit siya kay Kami at nagmakaawa para sa tulong. Alam niya na hindi siya sanay sa pakikipaglaban pero dahil mahalaga sa kanya si Primula ay napagdesisyonan niyang kumilos, gayunpaman ay kulang ang pera niya upang maisakatuparan ang kanyang plano, kaya sinabi niya kay Malo na kakailanganin niya ng pondo para sa kanyang mga paghahanda. Hindi nagatubili si Malo at agad niyang iniabot kay Kami ang isang supot ng gintong barya, handang ipagkaloob ang lahat ng kanyang naipon kung ang kapalit nito ay ang ligtas na pagbabalik ni Primula. Ipinabatid rin niya kay Kami na ang kuta ni Shaga ay matatagpuan sa mga guho, 50 kilometro sa kanluran ng Dahlia na isang napakalayong distansya at ibig sabihin, kakailanganin niya ng isang maaasahang paraan upang makarating doon. Habang tinitingnan niya ang mga sasakyang maaaring bilhin sa kanyang tindahan ay napagdesisyonan niyang bumili ng isang truck, ngunit bago niya ito gawin ay inihanda muna niya ang lahat sa paligid at nagpanggap siyang gagamit ng summon ng magic at pinapaatras ang mga tao. Sabay nagkunwaring bumibigkas ng isang nakakatawang enchant upang kumbansihin ang lahat na ito ay totoong mahika. Sa sandaling lumitaw ang kanyang truck ay umakyat siya rito at sumigaw na tinatanong kung may sino man ang handang sumama sa kanya sa laban, malaking gantimpala ang naghihintay sa sinumang makakatulong sa paghuli kay Shaga, kaya tiyak na may makikinabang kung magtatagumpay sila. Gayunpaman kahit na nakakaakit ang alok ay walang sino man ang lumapit upang tanggapin ito at napakapanganib lang talaga ni Shaga. Dahil dito ay nagsimulang mag-alala si Kamichi at mukhang mapipilitin siyang harapin ito ng mag-isa, ngunit sa mismong sandaling iyon ay lumapit kay Kishi ang bobcat na kanyang niligtas noong nakaraang buwan. Kahit hindi niya ito naiintindihan ay halata sa kilos nito na gusto nitong tumulong at tungkol naman sa mga pusa. Sumali rin si Miley at ang iba pang beast folk at sabik na tumulong kay Kami dahil pakiramdam nila ay may utang na loob pa rin sila sa kanya sa lahat ng ginawa niya para sa kanila. Nang makita ni Kami na mayroon siyang mga kaalyado na handang lumaban kasama niya, nakahinga siya ng maluwag at agad na sinimulan ang paghahanda para sa labanan, binilhan niya si Miley ng compound bow at habang ang kanyang mga kapatid naman ay binigyan niya ng palakol at ilang espada. Sa mismong sandali rin na iyon ay may narinig siyang isa pang boses na nag-aalok ng tulong,
Nang tumingin siya pababa ay nakita niyang naroon si Norse Ball at mas naging kumpiyansa si Kami nang malaman niyang sasama sa kanila ang isang batikang kabalyero. Gayunpaman ay hindi niya maiwasang magtaka kung bakit tila naglalakad-lakad lang si Norse Ball sa bayan suot ang buong armor nito. Ipinaliwanag ni Norse Ball na kamakailan lang ay pinapanday ang bago niyang espada gamit ang bakal na ibinigay sa kanya ni Kami, at buong araw na siyang naghahanap ng pagkakataong masubukan ito. Ang pagbagsak ng isang pangkat ng bandido ay mukhang perpektong pagkakataon para gawin iyon. Isa pang tao ang lumapit upang ipahayag ang kagustuhang sumama at sa gulat ni Kami at ito ay ang may-ari ng tindahan ng mahika. Agad na pinigilan siya ni Kami at iginiit na masyadong mapanganib ang laban para sa isang taong kaedad niya. Ngunit ibinunyag ng matandang lalaki na minsan siyang naging isang makapangyarihang salamangkero noong kanyang kabataan, at kahit matanda na siya ngayon ang kanyang mga fire spell ay kasing lakas pa rin ng dati. Napagtanto ni Kami na magiging napakalaking kalamangan para sa kanila ang magkaroon ng isang malakas na mago sa kanilang panig kaya't pumayag na siyang sumama ito, sunod namang nagpahayag si Anama ng kagustuhang sumama. Sinubukan siyang kumbansihin ni Kami na manatili na lang at iginiit na hindi naman siya makakatulong sa labanan, ngunit iginiit ni Anama na kahit hindi siya isang mandirigma, maaari pa rin siyang magbigay ng suporta sa moral at magluto ng pagkain para sa grupo. Tiniyak din niya kay Kami na sa sandaling sumiklab ang laban ay tatakbo agad siya palayo kaya't hindi siya kailangang alalahanin. Sa huli ay pumayag si Kishi na sumama si Anama para sa moral support, ngunit agad niyang tinanggihan ang alok ni Malo na sumama rin. Mahigpit niyang sinabi kay Malo na manatili at hintayin ang ligtas na pagbabalik ni Primula. Muling nagtanong si Kami kung may iba pa bang gustong sumama sa kanilang ngunit walang sino man ang may lakas ng loob na harapin si Shaga. Isa-isa silang umatras at di nagtagal ay tuluyan nang nagkawatak ang karamihan. Sa huli ay siyam lang sila ang haharap sa matinding hamon na ito at bago umalis, dumaan muna si Kami sa Adventurers Guild upang opisyal na magparehistro bilang isang adventurer at formal na magsumite ng ulat na siya ay hahabol sa bounty ni Shaga. Matapos iyon ay umalis na ang grupo sakay ng truck ni Kami. Habang lumalayo sila mula sa lungsod ang mga taong natatakot lumaban ay nagsimulang tuyain si Kami at iniisip na tatakasan lang niya ang laban at tatakbo palayo gamit ang perang ibinigay sa kanya ni Malo, samantala sa loob ng mga guho ay binuksan ang kulungan ni Primula. Isang batang babae na bihag din ni Shaga ang dinala upang bigyan siya ng pagkain, ngunit agad na napansin ni Primula na gutom ang bata, kaya't inialok niya rito ang tinapay sa halip. Sa sobrang pasasalamat ng bata ay agad nitong kinain ang tinapay, habang kumakain ito ay sinamantala ni Primula ang pagkakataon upang tanungin siya ng ilang bagay. Nalaman niyang ang bata ay isa ring bihag tulad niya kaya't tinanong niya kung nais ba nitong makatakas kasama niya. Agad na sumagot ang bata at gusto niyang makaalis mula rito ngunit hindi naniniwala ang bata na posible silang makatakas, lalo na sa kasalukuyang sitwasyon at gayunpaman, tiyak si Primula na darating ang tulong sa tamang oras. Samantala sa labas ng kuta ni Shaga ay napagpasyahan ni Kami at ng kanyang grupo na magpahinga sandali, matapos nilang kumain ay tinipon ni Kami ang lahat upang simulan ang kanilang pulong sa estratehiya. Ipinresente niya ang isang simpleng plano ng pagsalakay at sumang-ayon ang grupo na ito ay isang epektibong paraan ng pag-atake. Matapos maisaayos ang plano ay pumwesto na ang lahat at si Miley ang unang ipinadala upang manmanan ang lugar. Sa tulong ng mga radyo na binili ni Kami ay nanatili siyang may komunikasyon kay Miley at upang hindi na ipaliwanag ang teknolohiyang ito ng masyadong komplikado, sinabi na lang niya kay Miley na ang mga ito ay mga mahiwagang aparato na nagpapahintulot sa kanila na mag-usap kahit magkalayo. Habang nakapwesto na si Miley bilang kanilang scout ay sumakay si Kami at ang iba pa sa truck at naghanda ng umalis at iniwan nila si Anama sa ligtas na lugar para sa kanyang sariling seguridad. Dahil walang kasiguraduhan kung magwawagi sila sa laban ay iniwan ni Kami ang isang bilin kay Anama at kung hindi sila makabalik sa loob ng isang araw, agad siyang magpapadala ng ulat sa Adventurers Guild. Hating gabi na at nakipag-ugnayan si Kami kay Miley upang alamin ang galaw ng mga bandido. Ayon sa kanyang obserbasyon ay abala ang mga bandido sa pagdiriwang at karamihan sa kanila ay lasing na, ito ang perpektong pagkakataon upang sumalakay. Ngunit bago sila kumilos ay lumapit ang isang beast folk kay Kami at iniabot sa kanya ang isang uri ng mani, naguluhan siya at tinanong kung para saan iyon at ipinaliwanag ng beastman na ang mani na ito ay ginagamit upang mawala ang kaba bago pumasok sa isang laban. Sa tingin niya ay mukhang ayos lang kaya't kinain niya ito at sa isang iglap ay sumabak siya sa pinakaintensibong trip ng kanyang buhay,
Halos hindi na niya alam ang nangyayari ngunit naalala niya ang kanyang misyon kaya't umupo siya sa driver's seat at nagsimulang magmaneho ng parang baliw sa gitna ng kagubatan. Samantala sa kampo ng mga bandido ay patuloy pa rin ang pagdiriwang ngunit biglang napansin ng dalawang bandido ang paparating na truck, bago pa sila makapag-react ay tinamaan sila ng eksaktong mga pana ni Miley, agad na napabagsak ang dalawa. Sunod nilang kailangang lusubin ang tarangkahan ng kuta kaya't umakyat ang matandang salamangkero sa bubong ng truck at ginamit ang kanyang explosion spell na nag-iwan ito ng isang malaking butas sa pader. Ngayon ay nasa pinakamataas na antas na ng alerto ang buong kampo ng mga bandido, ngunit huli na ang lahat na nakapasok na sina Kami at ang kanyang grupo. Dahil lasing at walang suot na armor ang karamihan sa mga bandido, naging madali silang target at si Miley at ang kanyang mga kapatid ay mabilis na pinabagsak ang mga bandido na lumapit sa kanila, samantala ay lumabas mula sa truck si Norse Ball at nasa sabik na gamitin ang bago niyang espada at lasapin ang dugo ng kanyang mga kaaway. Namangha si Kami sa lakas ni Norse Ball kaya't saglit siyang na-distract at isang bandido ang palihim na sumalakay sa kanya mula sa likuran, ngunit bago pa man ito masaksak ay sumugod ang Bobcat at niligtas siya sa tamang sandali. Sa gitna ng kaguluhan ay mas maraming bandido ang lumabas mula sa guho kaya't napagpasyahan ni Kami na ilabas ang kanyang malalakas na sandata, pinapagana niya ang kanyang bulldozer at sinimulang durugan ang mga bandido at patuloy na pinupuksa ng beast folk ang mga bandido, habang si Norse Ball ay abala sa pagpapakita ng kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Samantala ay patuloy namang nagwawala si Kami gamit ang kanyang bulldozer dahilan upang magkaroon ng matinding kaguluhan. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay naaksidente siyang bumangga sa isang bahagi ng guho at sa kanyang pagkagulat, nagbukas ito ng isang silid na puno ng mga bihag. Mabilis niyang sinuri ang paligid at umaasang makita si Primula kaso sa kanyang pagkagimbal, wala ito sa loob at napagtanto niyang inaasahan ni Shaga ang kanilang pagsalakay. Sa tuktok ng isang tore ay hawak ni Shaga si Primula bilang bihag. Nakaramdam ng ganang loob si Primula nang makita si Kami na talagang dumating siya upang iligtas siya, ngunit si Shaga naman ay nangangatog sa galit at ubos na ang lahat ng kanyang tauhan. Alam niyang darating ang tulong para kay Primula balang araw pero hindi niya inakala na ganito kalakas ang mga sumalakay sa kanya. Gayunpaman ay naniwala pa rin si Shaga na nasa kanya ang kalamangan. Itinutok niya ang patalim sa lalamunan ni Primula at inutos sa lahat na itapon ang kanilang mga sandata na kung ayaw nilang mapahamak ito, walang gustong kumilos at isugal ang buhay ng dalaga. Pero walang balak si Kami na hayaang makatakas si Shaga at habang distracted si Shaga ay palihim na bumili si Kami ng isang laser pointer, ginamit niya ito upang magpadala ng senyales kay Miley at naiintindihan ni Miley ang plano, kaya't itinutok ni Kami ang pulang ilaw sa mata ni Shaga upang pansamantalang mabulag ito. Sa sandaling napakawala ni Shaga si Primula dahil sa sakit at agad na pinakawalan ni Miley ang isang pana na tumama mismo sa kanyang balikat, hindi na nagsayang ng oras si Kami na mabilis siyang tumakbo paakyat sa tore upang mailigtas si Primula. Ngunit bago pa man siya makarating ay nagsimulang bumawi si Shaga at naghanda upang umatake, sa kabutihang palad bago pa man siya makagalaw ay biglang ginamit ng batang alipin ang isang mahiwagang mahika upang pabagsakin siya. Habang bumabagsak si Shaga sa hagdan ay napwesto siya ng perpekto para kay Miley upang tapusin siya ng isang tama sa ulo. Sa sandaling iyon ay ganap na nilang napanalunan ang laban at ligtas na sa wakas si Primula at matapos ang labanan, ang unang ginawa ng grupo ay ang ipadala si Nanji pabalik upang ipaalam kay Anama ang magandang balita. Pagkatapos nito ay itinago niya ang kanyang mga sasakyan at bumili ng mga damit para sa lahat ng mga bihag na kanilang nailigtas. Habang lahat ay nag-aayos ng sarili ay napansin ni Kami ang batang babae at hiniling kay Primula na tulungan siyang linisin at paliguan ito. Habang ginagawa ito ay iniabot rin niya ang isang pares ng gunting kay Primula upang gupitan ang buhok ng bata. Sa sandaling makita ni Primula ang gunting ay agad siyang nagtanong kay Kami kung maaari siyang makabili ng mas marami pa. Ipinunto niya na tiyak na magiging patok ito sa merkado subalit bago pa niya may tuloy ang kanyang sasabihin, biglang pinapaalala ng ibang kababaihan sa kanya na wala pa siyang saplot at dahil dito, agad siyang napaatras sa matinding hiya. Matapos makapagbihis ang lahat ay lumapit si Kishi sa batang babae upang magpakilala, sinabi nito na ang kanyang pangalan ay Anemone at ibinunyag na may dala siyang isang napakahalagang liham na kailangang may hatid. Ang liham ay naglalaman ng ebidensya laban sa isang maharlika at ito ang taong nagpopondo sa mga pagdukot ni Shaga.
Sa sandaling marinig ito ay matapang na nangako si Norsebol na sisiguraduhin niyang mapanagot ang maharlikang ito sa kanyang mga krimen. Sa wakas ay tuluyan nang natapos ang insidenteng ito at mukhang makakabalik na sila sa Dahlia nang walang anumang problema. Ngunit bago pa sila makaalis, dumadapo sa kanila ang matinding pagod, lahat sila ay bumagsak sa lupa at nakatulog ng mahimbing. Pagsapit ng umaga ay minamaneho ni Camille ang truck pabalik sa bayan kasama ang lahat ng kanilang nailigtas. Sa town square ay naghihintay ang mga tao ng may matinding kuryosidad, gustong malaman kung matagumpay niyang natapos ang kanyang misyon. Pagdating ng truck sa bayan ay mabilis na bumababa si Primula at tumakbo papunta sa kanyang ama, niyakap ito ng mahigpit habang tumutulo ang kanyang luha sa labis na tuwa at habang naghahaplos ng damdamin ang mag-ama, napansin ni Malo ang damit na suot ni Primula na isang dekalidad na kasuotan. Buong karangalan niyang sinabi na ito ay regalo ni Camille sa kanya at sa sandaling iyon ay sabay nilang naisip ang parehong bagay, samantala ay lumapit si Malo kay Camille at dahil hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataong magpasalamat ng maayos. Dahil dito ay buong puso niyang pinasalamatan si Camille sa pagligtas sa kanyang anak, habang nandito na rin siya ay tinanong niya kung naibalik ba ni Camille ang lahat ng ninakaw na gamit ni Shaga at ng kanyang mga tauhan. Ipinaliwanag niya na itinabi niya ang lahat ng kanilang nasamsam sa kanyang item box, pero ang laman nito ay maaaring hindi ayon sa inaasahan ng iba at bago sila bumalik sa bayan, ipinaalam ng Beast Folk kay Camille na kailangan nilang kunin ang ulo ng bawat bandido. Dahil kilala si Shaga at ang kanyang grupo ay may malaking halaga ng patong sa kanilang ulo, subalit upang makuha ang gantimpala ay kailangan nilang ibigay ang ulo ni Shaga bilang patunay ng kanyang kamatayan. Gayunpaman ang amoy ng mga ulong ito ay siguradong magiging matinding problema kaya't mas maginhawa kung ilalagay ito ni Camille sa kanyang item box. Isa ito sa mga pinaka-nakakakilabot na gawain na kailanman ay ginawa ni Camille pero wala siyang ibang pagpipilian, kaya sinimulan niyang ilagay ang mga ulo sa kanyang inventaryo at kasabay nito ang pangungulekta ng lahat ng ninakaw ng mga bandido, kabilang dito ang isang supot na may 100 gintong barya at ilang napakahalaga na gamit. Bukod pa rito ay isinama rin ni Camille ang lahat ng mga babaeng banihag ni Shaga, kaso hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin sa kanila. Bago sila bumalik sa bayan ay tinanong niya ang bawat isa kung nais nilang bumalik sa kanilang mga nayon. Ang ilan ay agad na pumayag ngunit para sa iba wala na silang mauwian. Nang sila ay banihag ni Shaga ay sinunog nito ang kanilang mga tahanan at pinatay ang kanilang pamilya, kaya wala na silang lugar na maaaring balikan. Dahil naunawaan ni Camille ang kanilang kalagayan ay nag-alok siya na isama silang lahat pabalik sa Dahlia, kung saan magkakaroon sila ng mas magandang pagkakataon upang muling magsimula at sa narinig ay labis na natuwa ang mga kababaihan. Sunod namang tinanong ni Kishi si Anemone kung alam ba niya kung nasaan ang kanyang bayan. Sinabi nito na siya ay mula sa nayon ng Europa subalit napakalayo nito na humigit kumulang 800 kilometro mula rito. Ibig sabihin ang pagbalik sa kanyang bayan ay magiging isang mahaba at mahirap na paglalakbay, gayunpaman ay handa si Camille na gawin ito kung iyon ang nais ni Anemone. Ngunit agad na sinabi ni Anemone na wala siyang balak bumalik sa nayon na iyon, ang sarili niyang mga kababayan ang nagbenta sa kanya upang maging alipin, dahil dito ay tinanong siya ni Camille kung nais na sumama na lang sa kanya sa Dahlia at agad siyang pumayag. Matapos nito ay ginugol ni Camille ang natitirang oras sa paghahatid sa mga babae sa kanilang iba't ibang destinasyon, at nang matapos iyon ay dumiretso siya sa guild kasama ang iba upang kunin ang bounty at pagdating nila sa Adventurers Guild, napuno ng takot at pagkataranta ang receptionist nang makita ang pugot na ulo na inilapag sa harapan niya. Pero hindi pa iyon ang pinakamalala dahil dapat may 50 pang ulo ang dapat suriin, kaya isa-isa silang inilabas ni Camille mula sa kanyang inventaryo. Habang ang mga empleyado ng guild ay walang nagawa kundi ang tiisin ang matagal at nakakapagod na proseso ng pagsusuri. Samantala ay lumayo muna si Camille upang magpahinga habang inaasikaso ng guild ang lahat ng papeles. Sa sandaling iyon ay lumapit sa kanya ang salamangkero at nagbigay ng isang seryosong babala. Sinabi nito na dahil sa kanyang kakaibang summon ng magic at ang kanyang napakalaking item box ay maaaring magdulot ito ng malaking problema kapag nalaman ito ng mga maharlika. Pagsapit ng gabi sa wakas natapos ng guild ang proseso ng pagkalkula ng kabuoang gantimpala at umabot ito sa 861 gintong barya, dahil gusto ni Camille na maging patas ay iminungkahi niyang hatiin ito ng pantay-pantay sa lahat.
Gayunpaman ay tumanggi si Anema na tumanggap ng bahagi ng gantimpala at ipinaliwanag niya na hindi naman siya lumahok sa labanan at hindi rin nalagay sa panganib ang kanyang buhay, kaya hindi siya komportableng tumanggap ng anumang bahagi ng gantimpala. Sa halip may isang maliit siyang hiling kay Kami na nais niyang alagaan si Anemone na parang sarili niyang anak, dahil ang bata ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang yumaong anak na babae at wala namang dahilan para tumanggi si Kami. Kumpiyansa siyang mabuting aalagaan ni Anema si Anemone kaya't ipinagkatiwala niya ito sa kanya at naglakad palabas upang bumalik sa bayan. Bagamat walang duda na mabuti ang hangarin ni Anema at ilang minuto pa lang ang lumilipas at bigla na lang nawala si Anemone mula sa kanyang tabi, samantala dahil masyado ng gabi upang bumalik pa sa kagubatan, napagpasyahan ni Kami na magpalipas ng gabi sa ina ni Elia. Bago pumasok ay nag-iwan muna siya ng pagkain para sa Bobcat bilang pasasalamat sa pagsasagip sa kanya sa laban. Pagpasok niya sa loob at agad siyang sinalubong ni Elia na puno ng sigla at tuwa matapos ang matagal nilang hindi pagkikita. Nakarating sa kanya ang balitang nilipol ni Kami ang isang malaking grupo ng mga bandido kaya't agad niyang tinanong kung totoo ba ito. Agad naman itong itinanggi ni Kami at ayaw niyang makakaakit ng hindi kailangang atensyon. Ibinaling ni Elia ang usapan sa isang bagay na mas personal at ipinapaalala niya kay Kishi ang sinasabing pangako nitong gagawin siyang kasintahan kapag naging matagumpay ang negosyo niya ngunit mariing itinanggi ito ni Kami, at mas mahalaga sa kanya ngayon ang makahanap ng matutuluyang kwarto. Sinabi naman ni Elia na bakante pa rin ang dati niyang tinutuluyang kwarto at matapos makuha ang susi, agad siyang umakyat sa itaas at nakatulog dahil sa matinding pagod mula sa mga kaganapan ng araw. Ngunit nang sumapit ang hating gabi ay may naramdaman siyang dahan-dahan na sumisiksik sa ilalim ng kumot. Hindi na niya kailangang tingnan kung sino ito at alam na niyang si Elia iyon, habang antok na antok pa ay sinabi niya sa kanya na wala siyang lakas para sa ganoong bagay ngayon at sa kabila nito ay hindi siya sumuko. Ipinunto niyang bihira silang magkita kaya't hindi siya papayag na palampasin ang pagkakataong ito. Umakyat siya sa ibabaw ni Kami at habang tila lumalala na ang sitwasyon ay bigla nilang napansin na may dalawang pares ng mata na tahimik na nakamasid sa kanila si Anemone at ang Bobcat. Agad na nasira ang mood at sa huli ay bumalik si Elia sa kanyang kwarto at habang si Anemone naman ay natulog sa tabi ni Kami, kinabukasan ay napagtanto niya na tiyak na sobrang nag-aalala si Anema para kay Anemone, kaya agad siyang nagtungo sa tindahan nito upang tingnan kung naroon siya kaso wala siyang nakita ni anumang bakas ng babae. Dahil wala siyang magawa tungkol dito sa ngayon ay nagpasya siyang tapusin muna ang natitirang mga gawain niya para sa araw na iyon. Marami pa siyang mga nasamsam mula sa kampo ni Sugar kaya't unang nagtungo si Kami sa tindahan ng armas upang ibenta ang mga espada at kalasag na nakuha niya. Matapos iyon ay ibinenta naman niya ang iba pang mahahalagang gamit sa kumpanya ni Malo kapalit ng 35 gintong barya. Ang natitirang mga kasangkapan ay ibinenta niya sa tindahan ng matandang salamangkero sa halagang 22 gintong barya. Dahil napagkasundo ang hahatiin ng pantay ang pera mula sa mga nasamsam bawat isa sa kanila ay nakatanggap ng 12 gintong barya, matapos tapusin ang lahat ng kanyang gawain sa bayan ay bumalik na siya sa kanyang tahanan, pagdating nila ay namangha si Anemone sa kagandahan ng lugar. Ngunit sa kanyang pagkagulat ay nakita niya si Anema na naghihintay sa loob at lubos na nag-alala si Anema nang mawala si Anemone, ngunit nagtiwala siyang hahanapin ito ni Kami at dadalhin pabalik sa kanya kaya minabuti na lang niyang maghintay. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay biglang sinabi ni Anemone na mas gusto niyang manirahan kasama si Kami kaysa kay Anema. Naguluhan si Anema at sinubukan na kumbansihin ang bata na mas mabuti kung sasama ito sa kanya, ngunit buo na ang desisyon ni Anemone. Hindi rin naman gustong pilitin ni Anema ang bata kaya't sinabi na lang niya kay Anemone na palagi siyang malugod na tinatanggap sa kanyang tindahan tuwing gusto niyang dumalaw. Habang papalayo si Anema pabalik sa bayan ay bumalik si Kami upang umuwi kasama si Anemone. Habang naglalakad sila pauwi ay tinanong niya kung bakit gusto ni Anemone na manirahan kasama niya, ngunit sa halip na isang malalim o makabuluhang dahilan at simpleng sinabi lang ni Anemone na gusto niya si Kami dahil masarap siyang magluto. Matapos ang usapan ay naligo silang dalawa bago magpahinga sa kama. Alam niya na kakailanganin niyang masanay sa bagong setup na ito kaso kung iisipin ay hindi naman ganoon kaiba sa pag-aalaga ng isang anak. Habang natutulog siya ay ilang lalaki na nakabalabal ang lihim na nagmamanman sa kanyang bahay at sa kabutihang palad, hindi sila kumilos sa ngayon kaya't patuloy pa rin ang payapang buhay ni Kami.
Lumipas ang 2 linggo at dahil sa malaking kontribusyon ni Norsebol sa laban kay Shaga ay ginawaran siya ng titulo ng Baron at binigyan ng sariling lupa. Ayon sa mga balita ay kasalukuyan siyang naghahanap ng isang mapapangasawa. Samantala may ilang linggo na rin ang nakakalipas mula nang ipinakita ni Kami kina Malo at Primula ang disenyo ng isang bisikleta. Noong una ay tinawanan lang siya ng dalawa at iniisip na mukhang nakakatawa ito at hindi kailanman magiging mabenta. Kaso hindi nagtagal ay napagtanto nilang importante pala ng bisikleta, humingi sila ng paumanhin kay Kami sa pagtawa sa kanya noon at nag-alok na bayaran siya ng 5 gintong barya para sa ideya. Ngayon ay laganap na ang paggamit ng bisikleta sa bansa at natutuwa siya na nagkaroon ito ng malaking epekto. Sa kabila nito ay may bumabagabag pa rin sa kanya na hindi niya maalis ang pakiramdam na may nagmamasid sa kanya. Pinili niyang huwag na lang pansinin ito at nagtungo sa guild upang kunin ang huling bahagi ng gantimpala. Matapos niyang matanggap ang pera ay pinaghati-hati niya ito sa lahat ng nararapat tumanggap, kahit na paulit-ulit nang tumanggi si Anema na kumuha ng bahagi, binigyan pa rin siya ni Kishi ng kaunting bahagi ng pabuya. Hindi pa rin kumbinsido si Anema na karapat-dapat siyang tumanggap pero sa huli ay tinanggap niya rin ito at bilang kapalit, iniabot niya kay Kami ang isang mansanas bilang pasasalamat. Sa puntong ito ay tila maayos ang lahat kaso mula sa kung saan ay muling lumitaw ang nakakabahalang pakiramdam ni Kami, sa pagkakataong ito ay sigurado siyang hindi lang ito imahinasyon dahil mismo niyang nakita ang taong palihim na nagmasid sa kanya. Alam niyang hindi ito magandang senyales kaya't agad niyang hinawakan ang kamay ni Anemone at sinubukan na lumayo, ngunit hindi nagtagal ay napansin niyang may mas marami pang lalaking nakabalabal ang sumusunod sa kanila. Napilitan siyang tumakbo papunta sa isang makipot na eskinita at umaasang makakaligtas sila, ngunit sa dulo ng eskinita ay hinaharangan sila ng isang karwahe at wala na siyang matakasan at nahuli na sila. Makalipas lang ng ilang segundo ay nahabol na siya ng mga lalaki at sinabihan siyang nais siyang makilala ng kanilang amo kaso gusto nila siyang nabubuhay. Tiniyak nila kay Kami na hindi na kailangang umabot sa karahasan kung makikipagtulungan lang siya. Dahil kakaunti lang ang kanyang opsyon ay nagkunwari siyang papayag sa kanilang alok, subalit bago pa man siya may sakay sa karwahe ay mabilis siyang kumuha ng mga paputok mula sa kanyang inventaryo at inihagis ito sa mga lalaki at sa loob ng karwahe. Sa lakas ng ingay at liwanag ng paputok at nagkaroon siya ng sapat na pagkakataong gumapang sa ilalim ng karwahe kasama si Anemone. Matapos makalayo ng bahagya at agad siyang bumunot ng isang pana at itinutok ito sa mga lalaki at sabay banta na papanahan niya sila kung hindi sila lalayo, dahil wala silang anumang sandata na may mahabang saklaw at wala silang nagawa kundi tumakas. Nakahinga ng maluwag si Kami at nakaligtas silang dalawa, maya-maya lang ay dumating si Malo sakay ng isang karwahe at matapos marinig ang kaguluhan, nag-alok siyang ihatid siya at Anemone at habang bumibiyahe sila, ipinaliwanag ni Kami ang lahat ng nangyari. Pinaghihinalaan niyang isa itong gawain ng isang maharlikang kabilang sa anti-monarchy faction, dahil dito ay iminungkahi ni Malo na makikipagkita si Kami kay Lord Aus upang makahanap ng proteksyon, bagamat naiisip ni Kishi na maaaring isang magandang ideya ito, nag-aalinlangan siyang gawin ito baka pilitin siyang magbayad ng buwis at ayaw na ayaw niya ng buwis. Sa huli ay naisip niyang baka mas mabuting umalis na lang siya sa lungsod ng tuluyan at matapos nilang makarating, agad na ibinalita ni Malo kay Primula ang desisyon ni Kami na umalis sa bayan. Nagdamdam si Primula sa narinig dahil sa hindi pa nga nila maayos na napasalamatan si Kami sa lahat ng ginawa niya para sa kanila, lalo pa siyang nalungkot dahil napakalaking tagumpay ng bisikleta, at hindi na niya alam kung paano nila mapapakita ang kanilang pasasalamat bago siya umalis. Dahil sa malaking tagumpay ng bisikleta ay ginawaran sila ng lokal na Panginoon ng isang apelyido bilang pagkilala sa kanilang kontribusyon, dahil dito ay nararamdaman ni Malo at Primula na may malaking utang na loob sila kay Kami, at hindi nila maaaring hayaan siyang umalis hanggat hindi nila ito ganap na nababayaran. Dahil dito ay napagdesisyonan ni Primula na sumama kay Kami sa kanyang paglalakbay upang makasama siya ng mas matagal na niyang sinubukan na makamit ang pagmamahal ni Kami, ngunit dati na siyang tinanggihan. Subalit matapos siyang madukot ni Shaga at hindi man lang nagdalawang isip si Kami na ilaan ang kanyang buhay para mailigtas siya, dahil dito ay nakumbinsi si Primula na malalim rin ang pag-aalaga ni Kami sa kanya. At kung totoo iyon ay tiyak niyang maghihintay si Kami upang makita siya bago umalis ng bayan, ngunit tila masyado niyang inasahan ang nararamdaman ni Kami, dahil wala na ito ay hindi lang si Kami ang nawala pati ang buong bahay niya.
Samantala nasa kalsada na si Kami at mabilis na tumatakbo sakay ng kanyang bagong motorsiklo, mukhang sobrang kumpiyansa siya sa kanyang kakayahan, dahil helmet lang ang binili niya para kay Anemone at wala para sa kanya. Habang nagmamaneho ay napansin niya ang isang pamilyar na karwahe at agad niyang nalaman kung sino ang nagmamay-ari nito, kaya lumapit siya sa tabi nito at bumati kay Fu. Matagal nang hindi nagkikita sina Kami at Fu kaya't saglit silang nagkumustahan, sa kanilang pag-uusap ay nalaman ni Fu na totoong ang naging isang mangangalakal si Kamiichi, nabigla rin siya nang madiskubre niyang si Kami ang utak sa likod ng bisikleta, ngayon ay may anak na at kasalukuyang naglalakbay. Dahil dito ay natural lang na maging mausisa si Fu kung saan ang sunod nilang destinasyon, ipinaliwanag ni Kami na kasama niya ngayon ang kanyang bagong pamilya sa paglalakbay, kaso hindi pa siya sigurado kung saan sila dadalhin ang kanilang paglalakbay. Bago sila maghiwalay ay nagpaabot ng swerte si Fu sa kanila at matapos ang sandaling pag-uusap, muling sumakay sina Kami at Anemone sa motorsiklo at mabilis na humarurot palayo, patungo sa isang hindi tiyak na hinaharap at matagal na silang nasa daan ngayon, at sa puntong ito ay nakalagpas na sila ng halos 100 kilometro mula sa Dahlia. Gayunpaman ay halos 5 o 6 na kilometro na lang ang layo nila sa susunod nilang hintuan ang bayan ng Arancia. Sa kanilang paglalakbay si Kami ay patuloy na namumuhay sa tabi ni Anemone, naghahanda ng iba't ibang masasarap na pagkain kaya't ang karanasang ito ay nagiging halos katulad ng payapang buhay na matagal na niyang pinapangarap. Sa kabila nito habang kasama niya si Anemone ay nararamdaman niyang kailangan niyang makahanap ng isang permanenteng lugar, kung saan sila maaaring manirahan para sa kanyang kapakanan at upang matulungan siyang mahanap ang susunod na bayan, bumili si Kami ng isang drone at pinalipad ito upang suriin ang paligid. Napansin niyang ang ilog ay dumadaloy patungo sa isang lawa kung saan malamang ay nasa kabilang pampang ang bayan ng Arancia, dahil dito ay dinala niya si Anemone at ang bobcat saka sila naglakbay pababa ng ilog. Di nagtagal ay narating nila ang isang lugar na may magandang tanawin ng lawa kaya't pinayagan ni Kami si Anemone at ang bobcat na maglaro sa tubig sandali. Dahil napakaganda ng lugar ay napagpasyahan niyang ito na ang magiging bagong tahanan nila, matapos putulin ang makapal na halaman sa paligid ay inilabas ni Kishi ang kanyang bahay mula sa kanyang item box, habang inaayos niya ang lahat ay bigla niyang napagtanto na hindi pa pala niya nabibigyan ng pangalan ang bobcat. Nag-isip siya sandali at gumugol ng ilang minuto sa pag-isip ng mga pangalan bago sa wakas ay napili niya ang pangalang Vel. Kinagabihan ay sinimulan ni Kishi turuan si Anemone kung paano bumasa at sumulat dahil sa matalino siya ay mabilis niya itong natutunan. Gayunpaman ay nahirapan siya nang dumating sa aralin sa matematika at habang nagpupumilit si Anemone sa pagsagot sa mga math problems, sinamantala ni Kami ang pagkakataon upang tingnan ang kanyang store window, umaasang makahanap ng paraan upang makakuha ng mas murang diesel. Sa ngayon ay gumagawa siya ng sariling diesel gamit ang kerosene at additives, kaso naalala niyang may isang palabas na nagsabing maaaring gumawa ng biodiesel mula sa mantika sa pagluluto, dahil hindi niya lubos na alam ang proseso ay bumili siya ng ilang aklat upang pag-aralan ito. Habang nagbabasa siya ay natapos ni Anemone ang kanyang homework at nagtanong kung maaari siyang magbasa kasama ni Kami. Ipinaliwanag niya na hindi niya ito maiintindihan dahil nakasulat ito sa wika ng kanyang bayan, pero nagpumilit si Anemone na gusto rin niyang matutunan ang wikang iyon. Dahil sa kanyang kasabikan ay bumili siya ng isang pambatang aklat para sa kanya at nang hindi na nag-aksaya ng oras ay agad niyang sinimulan ang pag-aaral nito, samantala ang susunod sa listahan ni Kami ay ang pag-set up ng camouflage sa paligid ng kanyang bahay, upang mas magmukhang bahagi ng kapaligiran. Habang abala siya sa paggawa nito ay bigla niyang narinig ang kaluskos mula sa mga palumpong, agad siyang naging alerto dahil maaaring isang halimaw ang nagkukubli sa paligid at handa sa anumang mangyari, kinuha niya ang kanyang pana at inihanda ang sarili upang ipagtanggol ang kanyang tahanan. Ngunit sa kanyang gulat ang pinagmulan ng ingay ay si Miley at labis siyang nalungkot nang mawala si Kami nang hindi nagpaalam, kaya pinaghirapan niyang sundan ang bakas ng kanyang amoy hanggang sa matagpuan siya rito at ngayon na narito na siya, wala na siyang ibang mapupuntahan kaya't sinabi niyang manirahan na siya kasama ni Kami mula ngayon. Hindi naman ito alintana ni Kami at mukhang magkasundo si Anemone at Miley kaya't napagkasundoan nilang titira silang tatlo sa iisang bubong, habang kumakain sila ng hapunan ay tinanong ni Kami si Miley kung may anumang kawili-wiling nangyari mula nang umalis siya sa Dahlia. Wala namang gaanong balita pero naalala ni Miley na si Norpa ay nag-propose kay Prima at nakatakda na silang ikasal,
Masaya si Kami na malaman na si Primula ay nakamove on at ikakasal na sa isang mabuting lalaki tulad ni Norpa. Gayunpaman ay napagtanto niyang hindi siya makadalo sa kasal dahil masyado na siyang malayo. Kinagabihan ay naligo si Kami kasama si Anemone gaya ng nakagawian at habang si Miley naman ay naglinis ng sarili malapit sa kanila, pagkatapos nilang matuyo at bumalik sila sa loob ng bahay. Masiglang ipinakita ni Anemone kay Miley ang librong hapon na ibinigay sa kanya ni Kami at nagustuhan ito ni Miley kahit hindi niya mabasa ang mga salita, dahil madali niyang naintindihan ang kwento sa pamamagitan ng mga larawan. Ang sinabi ni Miley na nagbigay ng ideya kay Kami dahil napakahalaga ng mga libro sa mundong ito, ang pagbebenta ng mga picture book ay maaaring maging isang napakakumikitang negosyo. Bagamat hindi tiyak kung magugustuhan ng mga tao ang mga kwento mula sa Japan at tinanong ni Kishi sina Anemone at Miley kung may alam silang mga lokal na alamat, na-excite ang dalawa sa tanong na ito dahil marami silang alam na lumang alamat, subalit may isang kwento na talagang nakatawag ng pansin ni Kami at ito ang alamat tungkol sa Forest Elf. Hiningi niya sa kanila na ikwento ito ng buo at talagang nagustuhan niya ang istorya dahil dito. Agad siyang nagsimulang gumuhit ng mga ilustrasyon para sa kwento at matapos ang mga guhit, bumili siya ng isang ink press upang makagawa ng maraming kopya. Ang unang 2 libro ay ibinigay niya kay Miley at Anemone at labis nilang nagustuhan ang kanilang mga kopya. Habang hinahangaan nila ang mga ilustrasyon ay biglang napansin ni Kami ang isang bangkang papalapit, pakiramdam niya ay maaaring may paparating na panganib kaya't agad niyang inutusan ang mga babae na bumalik sa loob ng bahay. Habang lumalapit ang bangka sa pampang ay itinutok ni Kami ang kanyang pana sa mga lalaking sakay nito at mahigpit na tinanong kung ano ang pakay nila, ngunit sinabi ng isa sa kanila na wala silang balak na manggulo at galing siya sa nayo ng sangka, at nang mapansin nilang may bagong nanirahan sa kabilang panig ng lawa ay napagdesisyonan nilang tingnan ito upang matiyak na hindi ito tirahan ng mga bandido. Dahil dito ay bahagyang kumalma si Kamichi at ibinaba ang kanyang pana at ipinaliwanag niya na siya ay isang mangangalakal na bagong lumipat sa lugar na ito. Sa sandaling iyon ay lumapit si Vel kay Kami at laking gulat ng lalaking beast folk nang makita niya ito, dahil ang mga bobcat ay kilala sa pagiging mailap at hindi nakikipag-bonding sa mga tao. Dahil sa pagkakaibigan ni Kami at Vel napagtanto ng lalaki na si Kami ay isang mapagkakatiwalaang tao, nagpa siya si Crouton na pagkatiwalaan ang sinabi ng Beastman. Kaya't ipinakilala niya ang sarili kay Kami at sumunod din ang Beastman sa pagpapakilala. Upang patunayan na wala siyang ginagawang delikadong bagay ay ipinakita ni Kami kina Crouton at Niaz ang kanyang bahay. Nang makita nilang mukhang normal lang ang lahat ay humingi ng paumanhin si Crouton sa kanilang panghihimasok at naghanda na para umalis. Ngunit bago siya tuluyang umalis ay napansin niya ang mga librong ginawa ni Kami na nakapatong sa mesa. Tinanong niya kung maaari siyang bumili ng isa para sa kanyang anak at dito ay pumayag naman si Kami. Matapos umalis sina Crouton at Niaz ay sabay-sabay na kumain ng tanghalian sina Kami at ang mga babae. Pagkatapos ay nanatili si Anemone sa loob ng bahay at nagbasa ng libro, habang si Kami naman ay pumunta sa kagubatan upang maghanap ng halamang gamot. Hindi nagtagal ay lumapit sa kanya si Miley dahil abala si Anemone sa pagbabasa. Gusto niyang magkaroon ng oras na sila lang ni Kami ang magkasama at hindi ito matatanggihan niya at nagpatuloy ang mga pangyayari. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik si Kami sa kanyang gawain. Gayunpaman ay bigla siyang lumabas mula sa kanyang shed dahil sa sobrang init ng hazmat suit na kanyang suot. Sa sobrang pagpapawis niya ay tumalon siya sa ilog upang magpahinga sandali at nang siya ay makabalik sa trabaho, isiniwalat na siya ay nagtatrabaho sa paggawa ng biodiesel mula sa mantika sa pagluluto. Bagamat delikado ang prosesong ito kung magtagumpay siya ay makakagawa siya ng sarili niyang diesel nang hindi gumagastos ng malaking halaga, dumating na ang pinakakritikal na bahagi at ang pagsubok sa fuel. Ipinump niya ito sa generator at sa kabutihang palad ay hindi ito sumabog kaya't matagumpay ang eksperimento ni Kami. Ang susunod sa plano ay ang pagbisita sa bayan ng Aranche kaya't umalis sina Kami, Miley at Anemone upang magtungo roon. Pagdating nila sa bayan ang unang pinuntahan nila ay ang Adventurers Guild dahil kailangang magparehistro ni Kamichi, pumasok sila at lumapit sa mesa ng receptionist. Ngunit nang makita ni Kami ang receptionist at 2 bagay ang hindi niya maiwasang mapansin, nang bumalik siya sa katinoan ay agad niyang ipinaalam sa receptionist na nais niyang magparehistro bilang isang adventurer at isang merchant sa parehong pagkakataon.
Si Miley naman ay nagparehistro rin bilang isang adventurer at kinuha ng receptionist ang kanilang mga ID at pumunta sa likuran upang eproseso ang kanilang mga dokumento. Gayunpaman nang bumalik siya ay tila natataranta ito at matapos niyang tingnan ang file ni Kami, napagtanto niyang siya ang tumalo kay Suga. Agad na pinakiusapan ni Kami ang receptionist na huwag lakasan ang kanyang boses dahil nais niyang manatiling mababa ang kanyang profile. Nang maunawaan ito ng receptionist ay siniguro niyang natapos na ang kanilang pagpaparehistro at pinayagan silang umalis. Pagkatapos nilang lumabas mula sa guild ay tumambay sila sa town square upang kumain ng isang masarap na pagkain, gayunpaman dahil ang mga pampalasa sa bansang ito ay kontrolado pa rin ng Spice Syndicate, ang lahat ng pagkain ay mayroong matabang at hindi kanais-nais na lasa. Halatang hindi nasisiyahan sina Anemone at Miley sa kanilang kinakain kaya't binigyan sila ni Kami ng kanyang sariling timpla ng pampalasa upang bigyan ito ng mas magandang lasa. Habang kumakain sila ay napansin ni Kami ang ilang maton na may kakaibang estilo ng buhok, na tila may masama na binabalak. Gayunpaman dahil wala namang kinalaman ito sa kanya ay nagpasya siyang huwag makialam, kasabay nito ay napansin niya si Crouton na pumapasok sa isang eskinita kasama ang isang batang babae. May kakaiba sa sitwasyong iyon ngunit sa muli ay hindi ito problema ni Kami kaya't ipinagpatuloy na lang niya ang kanyang pamamasyal. Habang naglalakad ay napadpad siya sa isang lumang tindahan ng mahika na mukhang kawili-wili, kaya pumasok siya upang tumingin-tingin at sa loob ay nakita niya ang isang matandang babae na nagmamay-ari ng tindahan. Habang nagmamasid siya ay napansin niya ang isang magic device na nakadisplay kaya't tinanong niya ang matanda kung para saan ito. Masayang ipinakita ng matanda kung paano ito gumagana at naglagay siya ng tubig sa isang bahagi ng aparato at maraming alak naman sa kabila. Bilang resulta ang lahat ng tubig ay humiwalay mula sa alak, ang unang pumasok sa isip niya ay magagamit niya ito upang gawing mas ligtas ang paggawa ng kanyang diesel, dahil hindi na siya malalantad sa mapanganib na kemikal na maaaring magpaikli ng kanyang buhay at agad niyang sinabi sa matanda na bibilhin niya ang aparato. Nagulat ito dahil bihirang may bumili ng anuman mula sa kanyang tindahan ngunit dahil may bayad naman si Kami at hindi niya ito matatanggihan, samantala ay mukhang may nakita ring nakakaaliw si Anemone, masigla niyang ipinakita kay Kami ang isang libro na kanyang napulot. Ipinaliwanag ng matanda na ito ay isang grimoire na isang aklat ng mahika at nang marinig ito ni Kami agad niyang napagdesisyonang bilhin din ito. Hindi niya tiyak kung magagamit niya ang aklat dahil ang pagsasagawa ng mahika ay nangangailangan ng sapat na antas ng enerhiyang mahika. Matapos bilhin ang libro ay gusto na sana ni Kami at Anemone simulan na basahin ito kaso pinigilan sila ng matanda. Ipinaliwanag niya na ang isang grimoire ay kailangang marehistro muna bago maibigay sa bumibili, dahil nangangailangan ito ng kaunting oras ay kailangan bumalik ni Kami sa loob ng isang linggo upang kunin ito. Hindi naman siya nagmamadali kaya't lumabas sila upang ipagpatuloy ang paglilibot sa bayan, subalit paglabas nila ng tindahan ay hindi inaasahang nakasalubong nila si Niaz at nagulat ito nang makita sila, kaso halatang nagmamadali at walang oras para makipag-usap. May masama na kutob si Kami na baka madamay siya sa isang gulo kaya't nagpasya siyang umuwi na silang lahat, pero bago pa sila makaalis ay nakita nila si Crouton at ang kanyang anak na inaatake sa isang eskinita. Sa pagkakataong ito ay hindi na ito kayang baliwalain ni Kami. Wala siyang ibang pagpipilian kundi makialam at bago kumilos ay bumili muna siya ng isang plague doctor mask upang itago ang kanyang pagkakakilanlan mula sa mga maton. Ang mga maton na ito ay may matinding galit kay Crouton at determinado silang tapusin ang buhay niya at ng kanyang anak. Habang handa na silang isagawa ang kanilang balak biglang lumitaw si Kami sa likuran nila at nagbitaw ng mga paputok sa himpapawid. Matapang niyang idineklara na ang mga paputok ay isa lamang sa marami niyang magic spells. Dahil hindi pamilyar sa ganitong pangyayari ay natataranta ang mga maton at nagtatakbo sa takot at nang masigurong ligtas na si Crouton, umupo ito sa tabi ng isang fountain at nagsimulang ikwento ang buong istorya sa kanya. Noong nagtatrabaho pa siya bilang isang opisyal ng gobyerno at pinagsikapan niyang mahuli ang maraming miyembro ng Spice Syndicate, kaya mula noon ay naging target siya ng mga ito at ang anak ni Crouton na si Mary, ay nagtanong kung sina Kami at ang iba pa ay mga kaibigan niya. Ipinaliwanag ni Crouton na ilang araw pa lang nilang kakilala si Kami at siya rin ang gumawa ng paborito niyang picture book, dahil dito ay tuwang-tuwa si Mary at nagsimulang magpasalamat kay Kami kaso medyo nagselos si Anemone, kaya agad niyang binanggit na tumulong din siya sa paggawa ng libro.
Dahil dito ay pinapasalamatan din ni Mary si Anemone at tinanong kung maaari silang gumawa ng libro ng magkasama balang araw. Masayang sumang-ayon si Anemone at napangiti si kami nang makita niyang sa wakas ay may kaibigan na si Anemone na kaedad niya. Ilang araw ang lumipas ay bumisita si Crouton at ang kanyang asawa kasama si Mary upang makipaglaro kay Anmon, dahil ito ang unang pagkakataon na may mga bisita sila at sinamantala ni kami ang pagkakataong maghanda ng masarap na pagkain para sa lahat. Mula noon ay naging madalas na ang kanilang pagsasama na habang masayang naglalaro sina Mary at Anemone, nagkakasundo rin ang mga matatanda ngunit isang araw ay hindi dumating si Mary gaya ng nakasanayan at sa halip, dumating si Crouton na labis ang pag-aalala at nagmakaawa kay kami na tulungan siya. Ipinahayag niya na nagkasakit si Mary ng isang sakit na laganap sa bansang ito at karaniwang hindi nakakaligtas ang mga bata matapos ang isang gabi, desperado siyang gawin ang lahat para mailigtas ang anak niya, kahit paubusin ang lahat ng kanyang pera. Ngunit ang pagkuha ng isang magic arrow upang gumamit ng healing magic ay sobrang mahal kaya't si kami na lang ang tanging pag-asa niya, hindi kayang panoorin ni kami na nahihirapan ang kaibigan ni Anemone, kaya agad siyang nagbigay kay Crouton ng painkillers at inutos na ibigay ito kay Mary upang mapababa ang kanyang lagnat. Ipinaliwanag rin niya ang tamang dosis ng gamot at gayunpaman, bagaman makakatulong ang painkillers na mapababa ang lagnat ni Mary kaso hindi nito tuluyang magagamot ang sakit, dahil dito ay agad na tumakbo si kami upang tawagin ang matandang Magikiro para humingi ng tulong. Kinagabihan ay nagtipon-tipon ang lahat sa bahay ni Crouton upang tignan ang kalagayan ni Mary. Pagdating ng matandang Magikiro ay agad niyang nakilala ang sakit ni Mary na tinatawag itong Chakori fever. Bagamat mahirap itong gamutin gamit ang healing magic ito ay mapapagaling gamit ang buto ng isang bihirang bulaklak na matatagpuan sa kailaliman ng kagubatan. Kailangang makuha ito bago sumikat ang araw kaya't agad na nagtungo sa misyon sina kami, Crouton at Niez. Habang umaalis sila ay hindi nila napansin na may mga mata na lihim na nagmanman sa kanila. Ang mga tauhan ng Spice Syndicate ay tahimik na sumusubaybay sa buong pangyayari at ngayong wala na sina Kishi at Crouton. Tiyak na mayroon silang binabalak na masama.